Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark, Kabanata 2176. Sa sandaling ito, ang pagngisi sa mukha ni Tucker ay matagal nang tumigas at naging mabangis. Tiningnan niya ang gwapong mukha na may sobrang lamig na mga mata sa screen, at kumaibot ang sulok ng kanyang bibig. Yung dalawang team na pinadala niya ay nawasak ng ganun lang. Ito ay sadyang hindi inaasahan. Sa screen, napaawang ang bibig ni Philip habang sinasabing, Tucker Stone, maaalala kita. Sana hindi ka muna mamatay dahil isang araw sa hinaharap, papatayin kita gamit ang mga kamay ko. With that said, Philip continued, Yana Young, it's nice to see you in District 12. Kung may chance, magkita tayo. Pagkatapos ng mga salitang ito, naging itim ang screen. Nabasag ni Tucker ang baso ng alak sa kanyang kamay sa LCD screen sa galit. Umungol siya. Ang maldita na brat na iyon. How dare he look down on me? Mga lalaki, umalangaw-ngaw ang kanyang galit na galit sa buong mansyon. Pumasok ang isang gwardya at nakayukong nagtanong, Boss, ano ang mga order mo? Tumayo si Tucker at nagutos, pakilos ka agad ang 4 na pangkat ng depensa sa iyong labasan. Patayin si Philip Clark at ang iba pa. Tumugon ang gwardya at umatras. Gayunpaman, bumalik siya kaagad pagkatapos at sinabing, Boss, umalis na si Philip Clark at ang kanyang gang sa District 12. Bang! Sinipa ni Tucker ang coffee table sa mga piraso at umungal, lahat kayo ay isang bangkos ng basura. Matagal ko na kayong sinanay, pero kahit isang tao hindi nyo mahuli. Ito ang District 12, hindi ang teritoryo ng pamilyang Clark. Mag-issue ng utos ng pagpatay at ipatawag ang mga Death Warriors sa ilalim ko. Manghuli kay Philip Clark at sa kanyang asawa at mga anak sa Arcadia Island. Oo, umatras ulit ang guard. Sa sandaling ito, umupo si Yana sa sofa at tumingin sa galit na si Tucker. Napangiti siya at sinabing, Mr. Stone, bakit ka nagagalit? Ang paggawa nito ay ganap na masisira ang kanilang relasyon sa pamilya Clark. Kung magpapasya si Roger Clark na bumalik sa District 12, makakasama ito sa iyo. Napasinghap ng mariin si Tucker. Ang malamig at malupit na ekspresyon sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pangungutya. Nilinggan niya si Yana at sinabing, tama ka. Si Seth Larson ay nasa isang silid na nakasuot ng sando. May hawak siyang baso ng alak sa isang kamay at ang isa naman ay nasa bulsa ng pantalon. Pinagmasdan niya ang tanawin ng underworld na District 12. Iba sa ibang distrito na maunlad, ang lugar na ito ay mas makasalanan. Isang katok sa pinto, pasok, sabi ni Seth. Pumasok si Steven at sinabing, District Master, ligtas nang umalis si Philip at ang iba pa. Nakangiting sabi ni Seth, okay. Ipadala ang mga bagay na inihanda ko sa pamilya Clark sa araw ng paggunita ng mga ninuno. Yes, sir, sagot ni Steven at lumabas ng kwarto. Nag-iisang tumayo si Seth sa harap ng French window, humigop ng red wine sa kanyang baso, at mahinang sinabi, sana magustuhan mo itong regalo ko. Hindi huminto si Philip matapos bumalik sa Clark Manor at dirdiretsong bumalik sa kanyang tirahan. Sa sandaling ito, naghihintay pa rin si Win sa sala para sa pagbabalik ni Philip. Nang makita niya itong sumulpat sa pintuan, agad siyang bumangon at humakbang papalapit. Nag-aalalang tanong niya, saan ka nang galing? Hindi mo man lang ako tinawag o pinadalhan ng text message pagkatapos ng mahabang panahon. Nag-aalala ka ba sa'yo? Kabanata 2177. Magiliw na ngumiti si Philip, hinawakan ang walang batik na noo ni Wilm, at sinabing, nakilala ko ang isang kaibigan at nakipag-chat ako ng medyo matagal, kaya naantala ako. Bakit hindi ka natutulog? Inilibot ni Win ang mga mata sa kanya at sinabing, nag-alala ako sa iyo. Paano ako makakatulog? Tumawa si Philip at inakbayan si Win. Umupo ang dalawa sa sofa. Sumandal si Win sa balikat niya at pinulupot ang mga binti. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso sa baywang ni Philip. Masaya at matamis siyang ngumiti sabay sabi, Phil, totoo bang isasama mo ako bukas sa mausoleum ng biyenan ko? Tumanggaw si Philip at hinawakan ang malambot na maliit na kamay ni Win. Sabi niya, oo, ihahatid na kita bukas. Kinabukasan ay ang seremonya ng paggunita sa ninuno.
Sa oras na iyon, ikaw ang magiging tunay na batang ginang ng pamilya Clark. Seremonya ng paggunita sa ninuno. Napaangat ng ulo si Win at naguguluhang tumingin kay Philip. Sinabi niya, hindi mo nabanggit sa akin ito. Ngumiti si Philip, kinamot ang kanyang cute na ilong, at sinabing, hindi naman big deal. It's just to pay respect to the ancestors and announce that you're the young madam of the Clark family. Ito ay napakasimple. Sasamahan kita pagdating ng panahon. Walang alinlangan na tumanggo si Win at sumandal sa balikat ni Philip na may malabong ngiti sa labi. Si Philip ay hindi gaanong nakaka-relax. Bahagyang binanggit niya ang seremonya, ngunit ito ay halos isang kalamidad na naghihintay na mangyari. Nga pala, anong meron kay Mila? May alam ka ba? Biglang tanong ni Philip. Umiling si Win at sinabing, hindi pa. Ang ilang dugo ay kinuha para sa pagsusuri. Speaking of which, tumayo si Philip at pumunta sa kwarto ni Mila kasama si Win. Ang cute na pink na kwarto ay pinalamutian ng prinsesa na tema. Mahimbing na nakatulog si Mila sa kama, napaka-cute ng kanyang maliit na bilog na mukha. Tumayo sina Philip at Win sa yulunan ng kama at tahimik na tumingin sa kanilang anak. Sabi ni Win, Phil, medyo nag-aalala ako. Tinanong ni Philip, ano ang iyong ikinababahala? Sandaling nag-isip si Win bago niya itinaas ang kanyang ulo at sinabing, noong ipinanganak ko si Nelson sa ospital noon, may sinabi sa akin ang lalaking nagbigay sa akin ng dugo. Bagamat wala akong malay, malabo kong naririnig ito. Kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Win. Si Shane Lovelace ba ang tinutukoy niya? Anong sabi niya? Tanong ni Philip. Saglit na nag-isip si Win at sumagot, sabi niya ang dugo sa katawan ko ay hindi katulad ng sa kanya. Ito ay mas mapanganib at makapangyarihan kaysa sa kanya. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya pero naramdaman ko na parang takot siya at natatakot. Napakunot ang noo ni Philip habang dumilim ang mukha. Dagdag pa ni Win, by the way, may sinabi rin siya along the lines of, malapit nang magtagumpay ang Millennium Plan ng Lovelace family. Phil, sino ang Lovelace family? Bakit kakaiba ang sinasabi ng taong iyon? Sino siya? Napangiti si Philip at sinabing, wala lang. Baka mali ka nang narinig. Tumanggaw si Win at hindi na ito pinansin. Lumipas ang isang gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Philip. Nag-jogging muna siya sa mountain road sa labas ng residence bago siya nakakita ng tahimik na gazebo. Binasa niya ang panimulang aklat na ibinigay ni Instructor Lauder noon. Naglalaman ito ng detalyadong paglalarawan ng mga pang-araw-araw na lektura para sa mga disipulo sa unang sona. Kailangan lang sumunod ni Philip at matuto. Dapat sabihin na ang talento ni Philip ay napakahusay na may 100% potensyal at napakahusay na kakayahan sa pag-aaral. Si Philip ay medyo bihasa sa paggamit ng mga katangian ng apoy at tubig, ngunit ang kanyang ikatlong katangian ay hindi pa naisaaktibo. Lumipas ang isang umaga. Malapit ng magtanghali, isinara ni Philip ang libro, bumangon, at tumingin sa asol na langit. Sino ang mag-aakala na ang mundo ay puno ng mga kamangha-manghang bagay? Maraming tao ang naghahangad ng habang buhay na kayamanan at kapangyarihan, ngunit sa mga mata ng mga disipulo, ang mga bagay na iyon ay madaling makuha at kinaiinisan pa nga. Marahil, mas maraming tao ang pipiliin na mabuhay magpakailanman sa magandang panaginip ng mundo na hinahabol ng makapangyarihang mga figurang ito. Hindi nila kailanman mauunawaan ang kalupitan ng mundong ito at marahil ay hindi gaanong nababagabag. Nag-impake si Philip at lumabas ng gazebo. Sabi niya sa katabi niyang gwardya, bisitahin natin si Levi Clark ng Branch family. Kabanata 2178. Si Levi ay nagkakaroon ng pool party sa kanyang tirahan at nag-imbita ng maraming young masters at young ladies mula sa mayayamang pamilya sa Arcadia Island. Marami rin siyang nakitang mga panlabas na escort at mga batang modelo. Bawat isa ay isang karakter sa antas ng Diyosa. Inimbitahan pa niya ang ilang sikat na aktres mula sa entertainment industry. Isa lang itong piging para sa mga mata. Masaya si Levi, napapaligiran ng mga tao at lasing sa kapaligiran. Young Master Clark, kailan mo kami ilalabas para magsaya? Matagal na tayong hindi umaalis sa Arcadia Island. Isang maalinsangan na babae ang kumawala sa yakap ni Levi, basang-basa ang kanyang balat mula sa pool. Binigyan siya ni Levi ng isang pisil at natatawang sinabing, Little Beauty, bakit ka nagmamadali? Maghintay pa ng ilang araw at ilalabas kita para magsaya. Talaga,
Young Master Clark, kailangan mo kaming isama. Tama, halos mamatay na tayo sa boredom dito. Ilang sandali pa ay may grupo ng mga babae na nagtitilian at nagtatawanan sa paligid ni Levi. Para siyang nasa gitna ng isang flower bush na kasing ganda. Walang problema, pagdating ng panahon, dadalhin ko kayo sa dagat para magsaya. Bumangon si Levi, itinaas ang kanyang baso ng alak, at tumawa ng mapakla. Sa gilid, isang grupo ng mga young masters at young ladies mula sa mayayamang pamilya ang nagtipon-tipon din. Nagkukwentuhan at nagtatawanan sila ni Levi. Young Master Clark, narinig ko na bumalik ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya at nagdulot ng malaking kaguluhan sa pamilya ng Branch. Tanong ng isang medyo gwapong blonde na lalaki sa sandaling ito. Oo, narinig ko na ang pinakamatandang young master ay nambugbog ng maraming tao mula sa iyong Branch family at napilayan din ang pang-apat na matandang master. Pati si Jerry Clark namatay. Young Master Clark, anong nangyayari dito? Bumalik ba siya para magmana ng pamilya Clark? Ngumuso si Levi at sinabing, so what if he's back? Wala nang lugar para sa kanya ang Arcadia Island, maghintay ka lang. Hindi magtatagal ay mapapatalsik ang lalaking iyon sa pamilya Clark. Kapag dumating ang oras na iyon, ako na ang magiging tagapagmana ng pamilya Clark. Nang marinig iyon, lahat ay nagpalitan ng mga tingin ng pagtataka habang sinimulang purihin. Oh, talaga, si Philip Clark ba ay itataboy sa pamilya Clark? Dapat matagal na siyang pinalayas. Noong mga panahong iyon, ang lalaking iyon ay parang isang munting bully sa Arcadia Island. Ilang mukha ng mayayamang bata ang binugbog niya. Ilang sandali pa ay nagrereklamo ang lahat dahil marami sa kanila rito ang naturuan ni Philip ng leksyon noon at may sama pa rin ng loob sa kanya. Tulad ng lahat ay abala sa pambabole kay Levi. Bang! Lumipad ang ilang gwardya mula sa pasukan. Kasunod nito, isang gwapong figure na nasa bulsa ng pantalon ang lumitaw sa harap ng pinto. Malapit siyang sinundan ng isang maliit na pangkat ng Griffon Army. Nanlamig ang tingin ni Philip sa pool party dito. Nagtama ang mga mata niya kay Levi. Ang huli ay nakahiga sa beach chair, at medyo sinabi ni Philip sa kanya, Levi Clark, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag sa nangyari kagabi. Kabanata 2179. Nang makita si Philip, na biglang pumasok kasama ang kanyang mga tauhan, agad na napatayo si Levi mula sa kanyang beach chair sa galit. Tinuro niya si Philip at sumigaw, Philip Clark, how dare you? Ito ang pamilya ng sangay, ang aking pribadong tirahan. Anong intensyon mo sa pagpasok mo sa mga tauhan mo at saktan ang mga bantay ko? Puno ng panginginig ang mukha ni Levi. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at isang grupo ng mga gwardya na may mga baril ang sumugod mula sa paligid ng tirahan. Sinulyapan ni Philip ang paligid at kinuha ang ilang hakbang pasulong. Natakot ang mga teetering troll-up na iyon at mga batang modelo at mabilis na nagtago sa likod ni Levi at ng iba pa. Si Philip Clark ba yun? Napakayabang ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Wala si *T. Talagang naglakas loob siyang dalhin ang kanyang mga tao at mag-barge sa tirahan ni young Master Levi. Tingnan natin kung paano siya aalagaan ni Levi. I heard kababalik lang niya sa Arcadia Island, yet he dares to act this way. Wala lang siyang pakialam sa pamilya ng sanay. Maraming lalaki at babae ang nagsama-sama sa sandaling ito, palihim na nakatingin kay Philip habang nagbubulungan. Nang marinig iyon, nalungkot si Levi at umungol. Philip, binabalaan na naman kita. Ito ang aking pribadong tirahan. Dalhin ang iyong mga tao at umalis dito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Dahil masama na ang loob nila, nakita ni Levi na hindi na kailangang magpanggap at magpadala ng pinagsabihan si Philip. Sa sandaling ito, itinuro ni Philip ng kanilang mga kaibigan sa tabi ni Levi na tinatawag niyang mga allopiers at nagmura, Philip, bilasan mo at magwala. Huwag mong sirain ang saya sa party natin. Tama na, bumalik ka na sa asawa at mga anak mo. Nabalitaan ko na ang asawa mo ay isang *T mula sa labas ng mundo at nanganak ng isang bastardo. Hahaha, Sonny, hindi mo dapat sinabi yan. Kung hindi, magagalit siya at sisirain ang buong pamilya mo. Ang isang grupo ng mga tao ay kinukutya at kinutya si Philip, na hindi siya tinatrato bilang pinakamatandang batang master ng pangunahing pamilya Clark.
Pagkatapos ng lahat, siya ay isang wastrel na umalis sa Arcadia Island sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik, anong bagyo ang maaari niyang patakbuhin? Sa sandaling ito, nanlamig ang mga mata ni Philip nang ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang lalaking katabi ni Levi. Siya yung nagbibiro kay Win at Mila. Malamig niyang tanong, ano ang pangalan mo? Ang kabilang partido ay may isang mapagmataas na saloobin at tumingin kay Philip na may paghamak. Nakangiting sabi niya, nako, parang tuturuan ako ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Fine, nakatayo ako sa harap mo ngayon. Puntahan mo ako kung may lakas ka ng loob. Ang mayamang binata na nagngangalang Sonny ay saplada. Sa pag-alalay sa kanya ni Levi, hindi siya natakot. Gayunpaman, hindi niya maintindihan si Philip. Lalo na nung biniro niya sina Win at Mila na naglalaro ng apoy. Thud. Si Philip ay humakbang pasulong, ang kanyang mga mata ay madilim at malamig habang nakatitig sa lalaki. Aniya, bibigyan kita ng pagkakataon na aminin ang iyong pagkakamali. Lumuhad at humingi ng paumanhin para sa iyong mga bastos na pananalita ngayon lamang. Kumunat ang noo ni Sonny at mukhang naguguluhan sa pagkakataong ito. Iyon ay dahil naramdaman niya ang natutulog na layunin ng pagpatay mula kay Philip, na nakatayo sa 2 metro ang layo mula sa kanya. Medyo natakot siya sa pakiramdam na iyon. Gayunpaman, sa napakaraming taong nanonood ngayon, hindi siya luluhod at humingi ng tawad kay Philip. Iyon ay magiging sobrang nakakahiya. Kaya naman, iniangat niya ang kanyang leeg, itinuro si Philip, at sumigaw, "Damn it, ano ang pinaglalaroan mo? Isa ka lang aso na pinalayas ng pamilya Clark at kinuha ang titulo ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Gaano kabilis magpakita sa harap ng ating young master Levi? Ano ang magagawa mo sa akin kung hindi ako humingi ng tawad?" Pagkasabi nito, masigla niyang itinaas ang ulo papunta sa mga kaibigan sa paligid niya. Puno ng kayabangan ang mukha niya. Puno rin ng mapanuksong ngiti ang magkakaibigang iyon at malamig na tumingin kay Philip. Nais din nilang makita kung anong uri ng makapangyarihang karakter ang young master na ito ng pamilya Clark at kung siya ay mapagpasyahan gaya ng sinasabi ng mga pinakabagong chismis. Total, walang nakasaksi sa eksena noong araw na bumalik si Philip, kaya nag-aalinlangan sila sa mga chismis sa labas. Gayunpaman, ang sumunod na eksena ay nagulat sa lahat. Kabanata 2180. Bang! Sa gitna ng nagtatakang tingin ng lahat, humakbang pasulong si Philip, itinaas ang paa, at sinipa si Sonny sa tiyan, na ikinatumba ng huli. Ayaw mong humingi ng tawad. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Malamig na sabi ni Philip. Lumuhad si Sonny sa lupa at napahawak sa tiyan, namumula ang mukha sa sakit. Tumangala siya, itinaas ang nanginginig na daliri, at umungol, "How dare you kick me?" Ako. Basag. Bago ni Sonny ang kanyang tanong, inabot ni Philip ang kanyang kanang kamay at nabali ang kanyang kanang kamay. Arg! Isang nakakakilabot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong bakuran sa isang iglap. His! Napabuntong hininga ang lahat. Masyadong walang awa, masyadong mabilis ang pagkilos ni Philip. Bago pa man makapag-react si Sonny ay nawalan na ng braso. Pagkatapos, tumingin si Philip kay Sonny nang may pag-aalinlangan at nagtanong, "Tatanungin kita sa huling pagkakataon, hihingi ka ba ng tawad?" Hinawakan ni Sonny ang putol niyang kanang braso, gamulong sa lupa sa sakit, at umungol ng galit. "Hindi ako hihingi ng tawad. Ito ang tirahan ni young Master Levi. Maglakas loob ka bang patayin ako?" Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig. Bang! Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa buong bakuran. Hinawakan ni Philip ang isang gintong Desert Eagle sa kanyang kamay, at umuusok pa rin ang nguso. Sa lupa, may pulang tuldok sa pagitan ng mga kilay ni Sonny nang bumagsak siya sa pool ng dugo habang nakadilat ang mga mata. Nangyari ang lahat ng ito sa loob ng 2 segundo. Mula nang bunutin ni Philip ang Desert Eagle mula sa likod ng kanyang baywang hanggang sa mapatay niya si Sonny, tila tumigil ang lahat. Lahat, lalaki at babae, ay tumitig sa eksenang ito ng may dilat na mga mata habang tinatakpan ang kanilang mga buwan sa hindi makapaniwala. Ang malamig at matalim na titig ni Philip ay bumalot sa lahat ng lalaki at babae sa bakuran. Masyadong malamig at nangingibabaw ang titig na ito. Parang isang tunay na espada, tinusok nito ang puso ng lahat. Saan man mapunta ang tingin ni Philip, lahat ay tahimik na ibinaba ang kanilang mga ulo.
Hindi sila naglakas loob na tingnan siya sa mata. Splash! Sa kanyang likuran, itinapon ng Griffin Army si Sunny sa asol na pool, na agad namang nabahiran ng pula ng pool. Walang pakialam na tumingin si Philip kay Levi, na humihingal sa galit sa sandaling ito. Ibinaba niya ang kanyang ulo, kumuha ng panyo sa dibdib ng isang sexing babae sa gilid, at marahang pinunasan ang gintong Desert Eagle sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang masasabi mo tungkol sa nangyari kagabi? Pulang-pula ang mukha ni Levi sa mga sandaling iyon, at kumikibot ang mga talukap ng mata habang nakatingin sa bangkay ni Sunny sa pool. Umungol siya, Philip Clark, ito ang teritoryo ng pamilya ng aking sangay at ito ang aking tirahan. How dare you kill my friend here? May respeto ka ba sa akin, ang pinakamataas na young master ng Branch family? Smack! Isang malutong na sampal ang umalangaw-ngaw sa buong tirahan. Sinampal ni Philip ang galit na si Levi sa mukha at mahinang sinabi, "Excuse me, huwag mo akong sigawan. Hindi talaga kita nire-respeto." Kabanata 2181. Napatulala ang lahat nang makitang sinampal ni Philip si Levi. Napakayabang ba ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya? Naglakas loob pa siyang suntukin si Levi. Talagang wala siyang respeto sa pinakamatandang young master ng Branch family. Namula ang pisngi ni Levi. Ang malinaw na marka ng sampal ay sobrang kapansin-pansin at tila selyo ng kahihiyan. Malamig niyang tinitigan si Philip at umungol, "Philip, how dare you hit me? Ito ang tirahan ko." Gayunpaman, kalmado lang ngumiti si Philip habang nakatingin sa naghi-hysterical na si Levi at sinabing, "So what if this is your residence? Kung maglakas loob kang sigawan ulit ako, maniwala ka man o hindi, sasampalin kita ulit." Natakot si Levi sa mga salitang iyon. Napatras siya ng ilang hakbang at nakakunot ang noo niyang sinabi, "Philip, huwag kang masyadong maangas. Kahit na ikaw ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya, dadanasan mo ang kahihinatnan kung matatalo mo ang pinakamatandang young master ng Branch family sa ating teritoryo." Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay at sinabi, "Mga lalaki, halika rito at palibutan sila. Ngayon, gusto ko siyang personal na turuan ng leksyon kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kanyang nakatatanda." Tama, mas matanda si Levi kay Philip ng 2 taon. Siya ang matanda kay Philip. Thud. Kaagad, sa isang bakuran ng libu-libong talampakang kwadrado, pinalibutan sila ng mga pangkat ng mga gwardya na nakasuot ng itim na uniforme ng labanan mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay armado ng mga baril, na nakatutok kay Philip at sa dosenang mga miyembro ng Griffin Army sa likod niya. Labis na tense ang kapaligiran. Nang makita ni Levi na pinaliligiran ng kanyang mga bantay si Philip at ang kanyang mga tauhan, sa wakas ay naglakas loob siyang humakbang pasulong habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata, itinaas ang kanyang baba ng mayabang habang nakatingin kay Philip, at malamig na sinabi, "Gusto mo bang malaman kung ano ang sasabihin ko? Well, tingnan natin kung paano ka hihingi ng paliwanag." Pagkasabi nun ay tumingin si Levi kay Philip nang nakangisi. Sinulyapan ni Philip ang mga gwardya ng pamilya ng sangay na nakatutok sa kanya ang kanilang mga baril. Na may mahinang lamig sa gilid ng kanyang mga mata, umungol siya. "Kabalbalan. How dare you point your guns at me? Gusto mo pa bang mabuhay?" Nakakabingi ang dagandong na ito. Nagkatinginan ang grupo ng mga bantay ng pamilya ng sangay. Hindi sila bobo. Ang nasa harap nila ay ang pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Ang pagtutok ng kanilang mga baril kay Philip ay isang gawa ng pagsira sa sarili. Gayunpaman, ito ang pamilya ng sangay, at ang kanilang responsibilidad ay protektahan ang pamilya ng sangay. Kaya, pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, itinutok pa rin nila ang kanilang mga baril kay Philip. Sa eksenang ito, natawa si Levi at sinabing, "Paano, Philip? Gusto mo pa bang gamitin ang iyong prestihiyo bilang young master ng pangunahing pamilya para takutin ang mga bantay ng pamilya ng branch ko? Anong panaginip ng tanga? Ito ang pamilya ng sangay at sila ang mga bantay ng pamilya ng sangay. Siyempre, susundin lang nila ang mga utos ng pamilya ng sangay. Ngayon, inuutusan kitang lumuhad at humingi ng tawad sa kawalang galang na ipinakita mo sa akin." Nakangisi si Levi habang pinagmamasdan ang lahat ng ito, puno ng pagmamalaki ang mukha.
Ang mga mayayamang bata na nakatayo sa gilid ay napatayo din sa sandaling ito at nagsimulang tuyain si Philip. Tila aksidente lang sa kanila ang pagkamatay ni Sonny. Nako, naisip ko kung gaano siya kalakas, ngunit lumalabas na siya ay isang padalos-dalos at mapusok na young master. Masyadong nakakaawa si Sonny para maging collateral damage. Ang lahat ay mabuti ngayon. Siguradong maghihiganti si young master Levi para sa kanya. Mukhang hindi big deal ang young master ng Clark family kung tutuusin. Ang mga chismis mula sa labas ng mundo ay pawang mali at sinadya lamang upang magpinta ng isang magandang larawan. Walang tigil na nagdaldal ang isang grupo ng mga tao. Nang makarating sa pandinig ni Philip ang mga salitang ito, labis siyang nalungkot. Muling dumaan sa eksena ang malamig niyang mga mata. Saan man dumaan ang kanyang tingin, muling tumahimik ang mga mayayamang batang iyon na nagsasalita ng may kabalintunaan sa kanilang mga mukha. Kabanata 2182. Masyadong nakakatakot. Paanong nakakatakot ang titig ng lalaking ito? Sa sandaling ito, habang nanonood ang lahat, itinaas ni Philip ang isang kilay at malamig na tumingin kay Levi. Tanong niya, hindi mo ba talaga ipapaliwanag ang nangyari kagabi? Tumawa si Levi at sinabing, kagabi. Anong nangyari kagabi? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nanlamig ang mga mata ni Philip habang nakakuyom ang mga kamao. Dagdag pa ni Levi, ay, oo, ngayon naalala ko na. Iyon ba ang ibig mong sabihin tungkol sa pagdala ng iyong asawa sa iyong anak upang magpatingin sa doktor? Hehe, ayon, inayos ko. Walang doktor sa pamilyang Clark ang kukuha sa kanila para sa isang medical check-up. Ang isang cell asterisk T at isang bastard mula sa labas ng mundo ay walang karapatan na tamasahin ang superior na medikal na nagpapabuti ng pamilya Clark. Ano, namatay na ba ang anak mo sa sakit niya? Hindi naman pwedeng ganoon kagad, diba? Pagkasabi noon ay napangisi si Levi. Nang marinig ito, ang nakakulong na galit kay Philip ay sumabog sa sandaling ito. Ang ilang mga tao ay patuloy na sinusubok ang tubig at tinutokso ang kamatayan. Kung ganoon, hindi nila masisisi si Philip sa pagiging walang awa. Stomp! Sa mata ng lahat, gumalaw si Philip. Siya ay humakbang pasulong, dumaan sa Griffin Army, hinarap ang malamig ng uso ng mga bantay ng pamilya ng Branch, at naglakad papunta kay Levi. Napakunot ang noo ni Levi dahil may masamang premonition at nagtatampo na sinabi, Philip, tumigil ka nga dyan. Kung maglakas loob ka pa, papaalisin ko sila. Gayunpaman, tila hindi narinig ni Philip si Levi at patuloy na humakbang pasulong. Galit na galit si Levi. Nang makitang papalapit si Philip, umungol siya. Ano pang hinihintay mo? Sunog. Agad na hinayla ng mga bantay ng pamilya ng sangay ang kaligtasan. Swish. Gayunpaman, bago malaman ng mga bantay ng pamilya ng sangay na kumilos kung ano ang nangyayari, isang mahinang sipol ang umalangaw-ngaw sa mga tainga. Pagkatapos, isang mahabang pilak na palaso ang tumusok sa kanilang mga bulletproof na vest bago ang kanilang mga ulo ay baluktot at nahulog sila sa isang pool ng dugo sa sahig. Nangyari ito sa isang segundo. Ang Griffin Army sa likod ni Philip ay nagpaputok sa kanilang mga palaso. Nagulat si Levi at napaungol. Lahat, apoy, barilin sila, patayin silang lahat. Kung may nangyaring mali, ako ang mananagot. Gayunpaman, huli na. Naglakad na si Philip papunta kay Levi. Ang kanyang mga mata ay parang demonyong Panginoon mula sa impyerno habang tinitigan niya si Levi at sinabing, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Pagkasabi niyan, inabot ni Philip at mabangis na sinakal ang leeg ni Levi, binuhat siya. Namula ang mukha ni Levi habang nakahawak sa mga braso ni Philip at walang tigil na hinahampas ito. Ikaw, bitawan mo ako, bitawan mo. Nakaramdam ng hindi komportable si Levi at ibinalik ang kanyang mga mata. Nahihirapan siyang huminga at patuloy na sinipa ang kanyang mga binti. Nagpanik ang mga mayayamang bata sa paligid sa eksenang ito. Pumalakpak. Inihagis ni Philip si Levi sa pool na kinulayan ng pula kanina lang. Nahulog si Levi sa pool, nabulunan ng ilang subo ng tubig, at pilit na inaalis ang kanyang ulo sa tubig. Gayunpaman, bago siya makahinga, isang malaking walang pakiramdam na kamay ang humawak sa kanyang ulo at muling idiniin pababa. Splash! Pilit na nagpupumigla si Levi at patuloy na ikinumpas ang kanyang mga braso, nagsaboy ng tubig sa kabuuan. Malamig na tanong ni Philip, alam mo na ba ang pagkakamali mo ngayon? Kabanata 2183.
Splash! Hinayla ni Philip ang ulo ni Levi pataas. Si Levi ay nasasakal ng maraming tubig sa sandaling iyon. Tumalsik ang tubig, sumigaw siya ng malakas, hindi ko inaamin. How dare you do this to me? Tatanungin ko ang tatay ko. Splash! Bago matapos ni Levi ang kanyang pangungusap, muling idiniin ni Philip ang kanyang ulo sa tubig. Nagpatuloy ito ng paulit-ulit. Sa wakas, bumitaw na si Philip. Si Levi ay nag-flail ng ilang beses habang lumutang sa pool. Nang makita ang eksenang ito, ang mayayamang young masters at young ladies na nagtatago sa katahimikan ay nanginginig at hindi nang ahas magsalita. Ito ay masyadong kakilakilabot. Nilunod ba talaga ni Philip si Levi? Bumangon si Philip at walang pakialam na tiningnan ang katawan ni Levi na nakautang sa pool. Tumalikod siya at umalis kasama si Griffin Army. Pagkaalis nila, ang mga gwardya ng pamilya ng Branch ay tumalon sa pool para isdain si Levi. Pagkatapos, lumitaw ang mga medikal na kawani at mabilis na nagbigay kay Levi CPR at naramdaman ang paghinga. Matapos ang 10 minutong pagliligtas, huminga ng malalim si Levi. Nanlaki ang mga mata niya at samuka ng ilang subo ng tubig habang mahinang bumagsak sa lupa. Talagang nagkaroon lang siya ng near-death experience. Umupo siya na may pulang mata at galit na umungol, Philip Clark, hindi kita bibitawan. Nagtipon-tipon din ang grupo ng mga mayayamang bata at nag-aalala tungkol sa kanya. Malamig na tinulak sila ni Levi at pasuray-suray na umalis sa bakuran sa tulong ng kanyang mga katulong. Nakatanggap si Philip ng tawag mula kay George Thomas na di nagtagal pagkatapos niyang lisanin ang pamilya ng Branch. Young Master, Miss Chloe ng pamilya Somerset ay dumating na sa Arcadia Island. Gusto mo ba siyang makilala? Ingat na tanong ni George. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, bakit siya nandito? Matagal na siyang hindi nakakarinig kay Chloe kaya medyo nagulat siya. Nauutol na sabi ni George, Miss Chloe is your fiancé in name, after all. At saka, may marriage contract siya sa iyo. Sa pagsasalita tungkol dito, naramdaman ni Philip ang kanyang sarili na sumasakit ang ulo. Ibinalik na niya si Win sa Arcadia Island ngunit hindi pa niya neresolba ng lubusan ang bagay na ito kay Chloe. Okay, naiintindihan ko. Nasaan siya? Tanong ni Philip. Sabi ni George, Max Bar. Okay. Tinapos ni Philip ang tawag at isinilid ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon, mukhang walang magawa. Ano ang ginagawa ng babaeng ito sa Arcadia Island sa oras na ito? Distrito Siyam, Max Bar. Bagamat araw sa labas, puno ng musika at sayaw ang bar. Napakasigla noon. Bahagyang hindi nasisiyahan si Philip habang naglalakad siya sa lugar na ito kung saan mukhang ilalabas ng mga kabataan ang kanilang sobrang pagtatakda ng mga hormone. Bakit nag-iisa si Chloe sa lugar na ito? Ano ang mangyayari kung siya ay sinamantala? Matapos ang mahabang panahon ng paghahanap, sa wakas ay nakita niya si Chloe na naka-white short skirt na nakaupo sa bar counter. Hawak niya ang isang baso ng alak sa kanyang kamay at nakayuko ang kanyang ulo na lasing. May dalawa ring nakatato na delinkwenteng kabataan sa tabi niya, nakasandal sa katawan ni Chloe. Halatang may masamang intensyon sila. Sa mga oras na ito, lasing na lasing si Chloe na medyo malabo ang isip. Ang dalawang delinkwenteng kabataan na may tato at nakakulot na buhok ay nakipag-chat kay Chloe dahil sa kagandahan nito noong una, ngunit nang makita nilang walang tao sa paligid ni Chloe at tila lasing ito, pumasok sa kanilang isipan ang mga malisyosong kaisipan. Ipinatong ng isa sa mga kabataang lalaki ang kanyang kamay sa makatarungang balikat ni Chloe at nagtanong, Hoy pretty, bakit ka umiinom mag-isa? Gusto mo ba ang kumpanya ko? Kabanata 2184. Malabo ang mga mata ni Chloe sa oras na ito, at hindi niya marinig ng malinaw. Nang marinig na may nagsasalita sa kanya sa oras na ito, tanong ni Chloe nang hindi itinaas ang kanyang ulo, Philip, nandito ka ba para sunduin ako? Nagkatinginan ang dalawang binata at ngumisi ng nakakaloko. Ang maliit na hasi na ito ay talagang tumatawag ng pangalan ng isang lalaki. Nahihirapan ba siya sa pag-ibig? Ay, ako ito. Nandito ako para sunduin ka. Samahan mo ako pauwi, hehe. The other guy said with a wicked smile bago niya inabot ang bewang ni Chloe. Sa hindi pagkakataon, parang nakuryente si Chloe. Kinalas niya ang kamay ng dalawa, galit at agrabyado na sinabing, ayoko nang umuwi sa inyo. May asawa ka na at may mga anak.
Matagal mong kinalimutan ang ating unang pangako. I hate you. Habang sinasabi yon, umiiyak si Chloe. Natigilan ang dalawang kwentong kabataan at nagpalitan ng tingin. Ang isa sa mga kabataan ay humihingi ng isang baso ng alak sa bar. Nang makitang walang pumapansin, tahimik siyang naglagay ng kung ano at inugoy ang baso para matuno ito sa alak. Naku, wag kang magagalit. Kasalanan ko lahat. Babayaran kita. Tara, bilhan kita ng maiinom. Pagkasabi noon ay inabot ng binata ang baso ng alak kay Chloe. Hanggat iniinom niya ang alak, nasa awa siya ng dalawang kontrabida ngayon. Napatingin silang dalawa sa malapit na mukha ni Chloe, balingkinitan ang collarbone, at malambot na katawan. Nag-iinit ang buong pakiramdam nila kapag naiisip nila iyon at halos hindi nila mapigilan ang pagnanasa sa kanilang mga puso. Habang kinukumbinsi nila si Chloe na uminom, pinunasan nila ito ng may masamang hangarin. Nakita ni Philip ang eksenang ito nang pumasok siya para hanapin si Chloe. Tulala si Chloe sa mga oras na ito at naisip na ang nag-abot sa kanya ng alak ay si Philip. Sa pagkataranta ay kinuha niya ang baso at iinom na sana ito. Isang kulay abong anino ang sumilay sa karamihan. Mabilis na sumugod si Philip, kinuha ang baso ng alak sa kanyang kamay, at inilagay ito sa mesa ng malakas. Napabuntong hininga si Chloe at nauutol, "Nini, sabi mo binili mo ako ng inumin pero hindi mo ako papainumin. Nakakapuot ka." Nakaramdam si Philip ng kirot sa kanyang puso. Mariin niyang tinitigan ang dalawang kwenteng kabataan, ang kanyang ekspresyon ay nababalot ng layuning pumatay. "Kayong dalawa, anong nilagay niyo sa alak na binigay niyo sa kanya?" Tanong ni Philip, malamig at nakakatusok ang boses. Hindi inaasahan ng dalawang kabataan na may susulpat at makakagambala sa kanilang mga plano. Bahagya silang natigilan bago nag-init ang ulo. Ang isa sa kanila ay inilibot ang kanyang mga mata, tumingin kay Philip na mataas ang ilong sa hangin, at hinawakan si Philip sa kwelyo. "Anak, sino ka? Ano sa iyo? Sinusubukan mo bang makialam sa aming negosyo? Pagod ka na bang mabuhay?" Tumingin si Philip sa kamay sa kanyang kwelyo at mapang uyam. "Pagod na sa buhay." Hinawakan ni Philip ang palso ng lalaki. Natigilan ang binata. "How dare you fight back? Ikaw." Bago siya matapos magsalita, marahas na ikinapit ni Philip ang kanyang 5 malabakal na daliri. Basag. Mapagpanggap pa ang binata nang makaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang palso. "Ikaw, masakit. Bitawan mo ako, bakla ka. Bitawan mo." Philip chuckled, flip kanyang palso, at twisted ang palso ng kabataan. Ang kabataan ay agad na hindi makatiis at binitawan ang kanyang pagkakahawak sa kwelyo ni Philip. Pagkatapos, napilitan siyang tumalikod ng pilitin ni Philip ang kanyang palso sa likuran niya. Siya ay pinindot sa bar ni Philip sa isang posisyon ng pag-aresto. "Aray, masakit. Bitawan mo ako ngayon, naririnig mo ba?" Bago niya natapos ang kanyang tanong, sinampal siya ni Philip sa bibig. Kabanata 2185. Nakontrol na ni Philip ang kanyang lakas ng sampelan niya ang binata ngunit hindi pa rin kinaya ng huli. Sa isang suntok pa lang, naramdaman na ng binata ang paglagas ng kanyang ngipin habang umaagos ang dugo sa kanyang bibig. "Mayroon bang matatanda sa iyong pamilya? Hindi ka ba tinuruan magsalita? Sinasabi ko sa iyo, panatilihing malinis ang iyong bibig. Kung ganyan ka pa magsalita, sasampalin pa kita. Naririnig mo iyon?" Malamig na saway ni Philip, napakalakas ng tono ng boses niya at hindi dapat tanungin. "Naiintindihan ko. Ang nasabing kwentong kabataan ay hindi miyembro ng lansangan kundi isang walang ginagawang miyembro ng lipunan na matagal nang tumigil sa pag-aaral. Isa siyang tipikal na bully na pinipili lang ang mahihina." Nasa sakit at takot ang binata matapos bugbugin ni Philip, kaya agad siyang sumuko. Nang makita ng ibang kabataang nasa gilid na napakalakas ni Philip, natakot siya kaya hindi siya nang ahas na huminga ng malakas. "Ngayon mo lang ba siya hinalikan?" Tinanong ni Philip na may masamang tingin. "Nabangga ko lang siya nang hindi sinasadya. Hindi ako nagpahid sa kanya. Siya na. Yung tipong inakbayan niya yung babae kanina." Mabilis na binente ng binata na hinabol ni Philip ang kanyang kaibigan sa isang iglap. Nagulat ang ibang kabataan at isinumpa sa loob ng kaibigan dahil sa pagiging walang prinsipyo. Tapos, tumalikod siya para tumakbo. Gayunpaman, paano siya makakatakas sa harap ni Philip? Nang lilipat na sana siya, pinindot ni Philip ang unang lalaki gamit ang kanyang kanang kamay,
at sa bilis ng kidlat, mabilis na sinalo ng kanyang kaliwang kamay ang batang tatakbo na sana. Tumakbo. Saan mo gustong tumakbo pagkatapos gumawa ng napakasamang bagay? Sabihin mo sa akin kung anong kamay mo ang nakahawak sa balikat niya. Malamig na sabi ni Philip na may nakamamatay na tingin sa mga mata. Sa sobrang takot ng binata na nahuli niya ay halos menas na niya ang kanyang pantalon. Nanginginig siya at hindi makapagsalita. Hindi mo sinasabi sa akin. Aalisin ko ang dalawa mong kamay, kung gayon, mahinang sabi ni Philip at mabilis na kumilos na parang hangin. Kaagad pagkatapos noon, dalawang kaluskos ang maririnig. Ang binata na inakbayan ni Chloe kanina ay nabalian ng magkabilang braso ni Philip sa isang iglap. Arg! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong bar. Matagal nang narinig ng mga security guard ang kaguluhan at nakatayo sa paligid para pigilan sila, ngunit dahil sa tindi at pagiging agresibo ni Philip, walang nangahas na gumawa ng unang hakbang. Sa pagkakataong ito, natigilan si Chloe sa pagungol ng binata na nakaakbay sa balikat nito. Lumingon siya at kinusot ang mga mata. Tiningnan niya si Philip at ang dalawang binata, saka siya nagtanong sa napaka-cute na tulala, "Ha? Bakit may dalawang Philips? Hindi, tatlo." Bahagyang napabuntong hininga si Philip, nakaramdam ng kaunting pagkabalisa para kay Chloe. Sa oras na ito, sa wakas ay nakilala ni Chloe si Philip. Tumayo siya sa kinauupuan niya at tumabi kay Philip. Hinawakan niya ang sulok ng damit ni Philip, parang bata niyang sinabing, "Philip, bakit ang tagal mo? Gusto kong uminom. Saan mo nilagay ang alak ko?" Natawa ng pilit si Philip habang diniin ng kanang kamay ang kabilang kabataan at marahang hinihila ng kaliwang kamay ang maliit na kamay ni Chloe. "Hindi maganda ang baso ng alak na iyon. Ibigay natin sa iba." Habang sinasabi niya iyon ay napalingon si Philip at tinitigan ang delinkwenteng binata na dinidiinan niya sa mesa na may tingin ng isang mabangis na hayop. Nagulat ang lalaki sa mga mata ni Philip at mabilis na sinabi, pare, natalo mo na ako. Bitawan mo lang ako." Ngumiti si Philip ng mapait at sinabing, "Maaari kitang bitawan ngunit may gagawin ka pa." Sa sinabi nito, kinuha ni Philip ang nakadroga na baso ng alak at malakas itong ibinato sa harap ng mukha ng binata. "Nag-order ka ng alak na ito, kaya inumin mo ito." "Ha? Di inumin mo ito." Ang delinkwentong kabataan na inipit ni Philip sa mesa ay nakatitig sa baso ng likido, ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalinlangan. "Ito, sir, hindi ako umiinom." Tumanggi ang delinkwenteng habang pinipigilan ang kanyang ulo pabalik, ngunit pinigilan siya ni Philip. Paano siya makakalaya? Ngumisi si Philip. "Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit pumunta sa bar kung hindi ka umiinom? Nandito ka ba para uminom ng gatas sa halip na alak? Bilisan mo, inumin mo ito. Mabilis." Mukhang nataranta ang delinkwent at hindi makapagsalita ng buong pangungusap. Kabanata 2186. Ayaw mong inumin. Baka may laman sa alak. Malamig na sabi ni Philip habang namumugto ang kanyang mga mata na may intensyong pumatay. Ito, sa harap ng mga tanong ni Philip, unti-unting lumiit ang boses ng delinkwent habang tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Ang kanyang mga mag-aaral ay lumilipat ng mali, at ang kanyang puso ay puno ng takot. "Tatanungin kita ulit, iinuman mo ba?" Mahinang sabi ni Philip, bagamat hindi malakas ang kanyang boses, ang kanyang mga salita ay puno ng layuning pumatay. Hindi maiwasang kiligin sa narinig. Hindi nagsasalita ang delinquent. Smack! Sinampal siya ng mariin ni Philip. Sa pagkakataong ito ay may higit na puwersa kaysa sa nauna. "Ay!" Sigaw ng delinquent at naglabas ng ilang ngipin. Bumulwak ang dugo sa bibig niya, at nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Sabi ni Philip, "Ito na ang pangalawang pagkakataon. Kung tatanungin kita sa pangatlong beses, mas masahol ka pa sa taong nasa lupa ngayon." Nagpanteng ang mga tainga ng delinquent. Napatingin siya sa kasamang nawalan ng malay sa lupa, at hindi maiwasang manginig ng husto ang mukha. Kitang-kita niya ang bangis at bilis ng pag-atake ni Philip kanina. Inilagay lang ng taong nasa lupa ang kanyang braso sa mga balikat ng babae at nabali ang kanyang mga braso. Naramdaman ng delinkwent ang sakit na iniisip pa lang ang imahe at ang tunog ng mga bitin ng buto ngayon lang. Mas masahol pa dito. Anong uri ng pagpapahirap iyon? Sa isiping iyon, mabilis na sumigaw ang delinkwent, "Iinom ako. Huwag mo na akong patulan. Nag-iisang anak ako sa pamilya ko. Hindi mo ako dapat saktan."
Pagkasabi noon, dali-daling inabot ng delinkwent ang baso ng alak na nilagyan ng droga. Nanginginig niyang kinuha ang baso at walang iniisip na iniangat ang ulo at nilinggan ang laman. Maya-maya pa pagkatapos uminom ay parang lasing na siya habang umiindayog at nakadapa sa bar counter. Napabuntong hininga si Philip. Napatingin siya kay Chloe na nasa likod niya. Kung dumating siya makalipas ang ilang sandali, ano kaya ang nangyari sa kanya kung uminom siya ng alak at nahimatay sa mga bisig ng dalawang lalaki na ito? Nakakatakot lang isipin iyon. Dumating ba siya sa bar nang walang kasama? Sa oras na ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng galit. Sinipa niya ang delinquent na putol ang mga braso sa sahig. Bang! Sa mahinang tunog, gamulong palabas ang katawan ng delinquenteng parang bowling ball, na tumama sa maraming mesa at upuan sa daan. Napasigaw siya sa sakit at nagpaikot-ikot sa paligid habang umiikot ang kanyang mga mata. Muli siyang nahimatay. Lahat ng mata sa bar ay nakatutok kay Philip sa mga oras na ito. Napatulala ang lahat. Napakabayolente ng batang ito. Sino siya? Siya ba ang nobyo ng dalaga? Sa oras na ito, maraming kababaihan sa bar na dumating upang magsaya ay hindi maiwasang magsalita tungkol dito. Wow! Sino ang lalaking ito? Napakalalaki niya. Sobrang gusto ko siya. Tingnan mo, hindi lang siya lalaki, pero medyo gwapo rin siya. Ah, sayang may girlfriend na siya o siguradong makakasama ko siya. Ang ganitong uri ng tao ay hindi ka panipaniwala. Ipaparamdam niya sa iyo na sobrang ligtas ka. Walang tigil ang daldalan ng mga babae. Sa mga oras na ito, tulala pa rin si Chloe at hinihila ang damit ni Philip na parang bata. Philip, bakit hindi mo ako dinadalhan ng inumin? Gusto kong uminom. Naiinis ka ba sa akin o hindi? Walang magawa si Philip. Sa bagay, dati naman silang magkasintahan. Mahinang sabi niya, Chloe, marami na tayong nainom ngayon. Hindi na kami makakainom. Hindi ito kakayanin ng iyong katawan. Pauwiin na kita. Kabanata 2187. Lumingon sandali si Chloe habang sinabing, okay, pero hindi ako makalakad. Napabuntong hininga si Philip. Okay, naiintindihan ko. Bakit parang bata kapag katapos ng ilang inuman? Dapat ba kitang buhatin sa aking likuran? Ah, hindi. Parang bata si Chloe at iniunat ang mga braso kay Philip. Gusto ko ng yakap. Isang yakap. Natigilan si Philip, at nanlaki ang mga mata. Paano kaya niya? Ito ay magiging masyadong intimate, tama. Sa oras na ito, mas nasasabik ang mga nanonood. Maraming babae ang nagtatakip ng mukha at naghiyawan. Wow, sobrang romantiko. Yakapin mo siya. Bilasan mo. Yakapin mo siya ng 1,000,000 taon. Si Philip ay labis na napahiya. Bahagyang nanginginig ang mukha, ipinaliwanag niya sa mga nanonood, huwag kayong magkamali. Kaibigan lang siya. Habang nagpapaliwanag si Philip sa mga nanonood, bigla siyang nakaramdam ng mainit at malambot na haplos mula sa likod ng kanyang katawan sa mga oras na ito. Niyakap ni Chloe si Philip mula sa likod. Paf! Halos mabulunan si Philip. Si Chloe. Bulalas ni Philip at dahan-daang lumingon kay Chloe. Sa sandaling ito, pulang-pula ang mukha ni Chloe. Bahagyang idinilat niya ang kanyang lasing at magagandang mata, tinitigan siya ng masama. Medyo nag-init si Chloe dahil sa alak, at dahil sa close contact, kitang-kita ni Philip ang temperatura ng kanyang katawan. Gulp! Napalunok si Philip. Mas kaunti ang pag-inom at hindi lasing ang isa. Huwag hawakan at hindi matutokso ang isa. Sa oras na ito, isang lasing at magandang babae na may kaakit-akit na mga mata at isang kaakit-akit na katawan ang nagkusa na yakapin si Philip. Ang sabihing hindi siya natokso ay isang ganap na kasinungalingan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Philip na halos lumundag sa bibig niya. Kung hindi niya gagawin ang isang bagay, natatakot siyang may mangyari. Sa isiping iyon, hindi na makatanggi si Philip. Sa gitna ng hiyawan ng lahat, binuhat niya si Chloe na nakaprinsesa at sumakay sila sa isang kotse. Mabilis siyang nagmamaneho papunta sa malapit na hotel. Sa hotel, samuka si Chloe sa buong sahig, kaya inalagaan siya ni Philip saglit. Simula nang samuka si Chloe, halos lahat ng alak sa tiyan niya ay lumabas na. Kaya naman, nagsimulang lumino ang kanyang kamalayan at mas namulat ang kanyang isip. Tinulungan siya ni Philip sa banyo at hiniling na mabilis siyang maligo. Mag-uusap sila bukas. Matino si Chloe sa mga oras na ito. Tumanggo siya, pumasok sa banyo, at isinara ang pinto.
Bumagsak si Philip sa sofa at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Dahil dito, pagkaupaw ni Philip ay narinig niyang nag-uusap si Chloe sa banyo. Philip, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko matanggal ang damit ko. Ano? Nanginginig si Philip sa tuwa. Si hindi makapaghubad. Nauutol na sabi ni Philip. Ano ang dapat niyang gawin? Maganda ang intensyon niya, pero kapag natuloy ito at nalaman ito ni Win, natatakot siya na baka hindi ito maintindihan. Sa pagharap sa tanong ni Philip, namula rin si Chloe sa banyo. Narinig niya ang all-awareness sa boses ni Philip. Sa puntong ito, naisuka na niya ang karamihan sa alak sa kanyang tiyan at malinaw ang kanyang isip. Gayunpaman, ang pag-inom ng maraming alak ay naging malambot at mahina ang kanyang katawan. Nang lumabas si Chloe ngayon, nakasuot siya ng strapless na damit na may zipper sa likod. Kung gusto niyang maghubad para maligo, kailangan niyang abutin at i-unzip ang zipper sa likod. Kabanata 2188. Mahina ang mga paa ni Chloe, nahila ang zipper sa kalahati at natigil nang magsimulang manginig ang kamay niya. Ang zipper ay hindi maaaring tumaas o bumaba ngayon. Wala siyang choice kundi humingi ng tulong kay Philip. Sobrang nahihiya din siya tungkol dito. Ngayong matino na siya, naalala niyang nasa bar siya at parang bata si Philip sa harap ng maraming tao. Nagkusa pa siyang yakapin siya. Ang kanyang magandang mukha ay namumula sa sobrang pula na halos kulay ube. Kung tutusin, matagal na siyang hindi masyadong malapit sa isang lalaki. Isa pa, ito ang lalaking minahal niya ng sobra. Gayunpaman, siya ay may asawa na. Wag kang mag-overthink. Nakastock yung zipper at hindi ko talaga may baba. Agrabyado at balisa ang boses ni Chloe. Malapit na siyang umiyak. Oh, natigilan din si Philip. Matapos makinig sa paliwanag ni Chloe ay dali-dali itong pumayag at napadpad sa banyo. Sa pintuan ng banyo, umubo si Philip at sinabing, nandito ako, pwede mong buksan ang pinto. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan daw ang bumukas ang pinto at tumambad ang isang puwang. Nasa dilema rin si Chloe kung bubuksan niya ba si Philip. Nakalabas sa loob ang cute na maliit na ulo ni Chloe, at ang kanyang magandang mukha ay namula sa kahihiyan. Tila lalabas na ang usok mula sa kanyang ulo. Please come in, sabi ni Chloe habang nakababa ang ulo at tuluyang binuksan ang pinto. Pumasok si Philip at nagmamadaling isinara ni Chloe ang pinto. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Maaaring isipin ng isang hindi kilala na may ginagawa sila na hindi nakikita ng iba. Anong ginagawa mo? Natigilan si Philip at sinabing. Ang pag-uugali at ekspresyon ni Chloe ay naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Philip. Mukhang na-realize din ito ni Chloe, at mas naging matangkad ang pamumula ng kanyang mukha. Hindi ka dapat magkamali, pinagpapawisan ako at nakaramdam ng lamig sa pagbukas ng pinto. Huwag masyadong mag-isip, sisipain kita hanggang sa mamatay kapag nag-iisip ka na naman ng ganyan. Sasabihin ko sa asawa mo. Nako, mabilis na tugon ni Philip at napayuko sa hiya. Sa sandaling ito, namula si Chloe at humakbang sa harapan ni Philip. Bahagya siyang tumalikod, nahihirapang itinuro ang kanyang likod, at sinabing, iyon pala. Tulungan mo lang akong hilahin pababa at lalabas agad. Huwag magantala at huwag hayaang malihis ang iyong mga mata. Hindi nagsalita si Philip bagkos ay tumanggo lang siya ng mariin. Nang makita ito, ipinakita siya ni Chloe kay Philip. Bahagyang inangat ni Philip ang ulo at inabot ang zipper sa likod ni Chloe. Sa oras na ito, ang zipper ay hindi na niya hinayla pababa. Dahil sa mahina niyang mga braso, naipit ang zipper sa isang lugar. Parang halaya ang bahagi ng laman niyang nakalantad, at kitang-kita ang hugis ng dalawa niyang talam sa balikat. Mula sa likuran, malambot at itim ang mahabang buhok ni Chloe. Napakabalingkinita ng kanyang baywang na parang pininturahan ng isang kilalang pintor. Napakaganda ng kanyang figure. Ang pagtingin lamang sa kanyang likod na nag-iisa ay maaaring mag-iwan ng isang lalaking may walang katapusang pantasya. Siya ay talagang isang femme fatale. Napatingin si Philip sa likod niya at hindi niya maiwasang matigilan. Nang maramdamang walang gumagalaw mula kay Philip pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ni Chloe na mataranta at lumingon kay Philip. Sa hindi pagkakataon, nang lumingon siya, nakita niyang nakatulala si Philip na nakatingin sa kanya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Mabilis niyang itinaas ang kanyang damit at pinandilatan ng galit si Philip. Nakaramdam din siya ng hinanakit.
Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Huwag ka nang maghanap, ipikit mo ang iyong mga mata. Natigilan si Philip nang ibalik siya ng galit ni Chloe sa realidad. Okay, hindi ako titingin. Pipikit ako. Sa pagkakataong ito, pinilit ni Philip ang sarili na itigil ang pag-iisip tungkol sa lahat ng kalokohang iyon at inabot ang kamay para hanapin ang zipper. Sa gulat ay bigla niya itong hinayla pababa. Dahil dito, labis na nabalisa si Philip at napunit ang damit ni Chloe. Saglit na natigilan si Chloe bago siya sumigaw. Nagulat din si Philip at tumakbo palabas ng banyo habang humihingi ng tawad. Kabanata 2189. Nagmamadaling tumakbo palabas ng hotel si Philip. Naramdaman niya ang sikat ng araw, huminga siya ng malalim. Binalik niya ang tingin sa itaas na palapag ng hotel habang nakakaramdam ng kawalan ng lakas at pagsisisi. Si Chloe ay isang romantikong kasaysayan pa rin na hindi niya maalis. May muntik nang mangyari sa suite kanina lang. Kailan pa naging ganito kalambot ang babaeng ito? Ito ba ang ibig niyang sabihin na baguhin ang sarili at hayaan siyang makilala siya muli? Umiling si Philip at nagmaneho pabalik sa Clark Manor. Iyon ay dahil kinailangan niyang isama sina Win at Mila upang bisitahin ang mausoleum ng kanyang ina sa hapon. Sa isang silid sa itaas na palapag ng hotel sa likod ng isang malaking French window, nakasuot ng bathrobe si Chloe. Habang nakapatong ang mga braso sa kanyang dibdib, maliit at komplikado ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Philip na naglalakad papunta sa kanyang sasakyan. Sa sandaling ito, ang anumang bakas ng kalasinggan ay nawala sa kanyang mukha. Sa likod niya, magalang nasabi ng isang guard na naka-black suit, "Miss, naalagaan na ang dalawang punk na iyon." Walang nakapansin. Tumanggaw si Chloe at pinanood ang pag-alis ni Philip. "Miss, patawarin mo ako sa pagsasabi ko ng hindi dapat. You're the young lady of the Somerset family and Mr. Clark is already married. Hindi ka dapat maging ganito. Tumahimik ka. Wala ka sa posisyon para pakialaman ang negosyo ko." Bulyo ni Chloe. Lumingon siya, tumingin sa gwardya sa likod niya, at malamig na sinabi, "Bawal ibunyag ang bagay na ito. Kung hindi, pananagutin kita." "Oo." Tumugon ang gwardya at walang magawa upang lumabas ng suite. Bahagyang bumungad sa magandang mukha ni Chloe ang malamig na hangarin habang mahina niyang sinabi, "Philip, sabi ko hindi ako susuko sa iyo. Kahit anong paraan at taktika, iibigin kitang muli." Pagkasabi noon ay lumingon ulit si Chloe sa ibaba ngunit malayo na ang sasakyan ni Philip. Lahat ng nangyari ngayon ay inayos ni Chloe ng maaga. Ang komedya sa bar at ang dalawang punk ay inayos din ni Chloe. Maging ang mahihiyain at inosenteng hitsura na ipinakita niya sa suite ng hotel ngayon ay isang pagtatanghal. Para sa kapakanan ni Philip, kaya niyang baguhin ang sarili niya. Gayunpaman, mukhang hindi nahulog si Philip para dito. Bumalik si Philip sa kanyang tirahan at nakitang handa na si Win. "Phil, bumalik ka, saan ka na pawis ka na." Lumapit si Win, inayos ang damit ni Philip, at pinunasan ang pawis sa noo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang pagtaas ng ilong ni Win ay sumalubong sa isang pabango ng isang babae kay Philip. Medyo natigilan siya at nag-alinlangan. Nagulat si Philip at nagtanong, "Anong problema?" Pilit na ngumiti si Win at sinabing, "Wala lang. By the way, kailan tayo pupunta sa hapon?" Mahusay na ginawa ni Win ang pagtatago ng pagbabago sa kanyang panloob na emosyon. Nakipag-date ba si Philip sa ibang babae? Niloko niya ba siya? Gulong-gulo ang puso ni Win, at medyo pangit ang ekspresyon niya, pero pinisil niya ang isang ngiti. Hindi napansin ni Philip ang pagbabago sa mood ni Win at sinabing, "Oo, dadalhin kita doon saglit." "Tatay." Sa oras na ito, tumakbo si Mila pababa mula sa playroom sa itaas at tumalon sa mga bisig ni Philip. Ang kanyang mga tirentas ay tumalbog, na nagpakyut sa kanya. Binuhat ni Philip si Mila, masayang kinamot ang maliit na ilong, at tinanong, "Masunurin ka bang nakikinig kay nanay?" Iginalaw-galaw ni Mila ang kanyang mga daliri at nakangiting sinabi, "Oo, masunurin ako." Ngumiti si Philip at pagkatapos ay nagtanong, "So, nakuha na ba ng doktor sa bahay ang mga resulta?" Umiling si Win at sinabing, "Hindi, wala si Dr. Garfield Gates. May out visiting friends daw siya." Ilang iba pang mga doktor ang nagpakuha ng dugo ni Mila para sa mga lab test. Bahagyang kumunat ang noo ni Philip, tumango, at sinabing, "I see. Hindi dapat ganito kabagal.
hindi kaya may tinatagong sakit talaga si Mila. Pareho ba ito kay Win? Kabanata 2170. Medyo natarante si Philip. Matapos mahawakan si Mila saglit, umalis na sila papunta sa mausoleum ng kanyang ina. Sinamahan ng mga gwardya, dinala ni Philip sina Win at Mila sa maliit na cruise ship. Dahil isinilang si Nelson ng maaga, hindi ito komportable para sa kanya na lumabas, kaya hindi nila siya isinama. Sa isla, matagal nang naghihintay si Buck Jolly. Nang makita niya sina Win at Mila sa tabi ni Philip, ngumiti siya at binati ng may magalang na ngiti, "Young madam, young miss." Malumanay na ngumiti si Win at binati, "Hello, Mr. Jolly." Sa kanilang paglalakbay dito, ipinakilala na ni Philip si Buck at ang ilan sa mga bantay ng isla kay Win. Saglit na natigilan si Buck habang nagsisimula ang mga mata. Ang batang madam na ito ay napakadali, hindi tulad ng ilang mga asawa ng iba pang mga young masters ng pamilya Clark na mayabang at nangingibabaw. Para sa mga tulad nilang gwardya, laging masama ang bibig ng mga asawang iyon at inuutusan sila. "Young madam, masyado kang magalang. Tawagin mo na lang akong Buck," sabi ni Buck. Sabi ni Win, "Matagal mo nang binabantayan ang mausoleum ng biyenan ko. Ito ay isang mahirap na trabaho. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko." Nang marinig ito, lalong namula ang mga mata ni Buck, at ang ibang mga gwardya ay namumula rin ang mga mata. Napakakaunting mga tao ang mag-aalaga sa kanila ng ganito. Bukod kina Philip at Win, ang mga tulad nilang gwardya ay kasangkapan lamang sa paningin ng iba. Ang kanilang buhay ay hindi-hindi ng pagbanggit, kaya walang sino mang mag-aalaga sa kanilang mahihirap na trabaho. Sa sandaling iyon, nanumpa si Buck at ang kanyang mga kaibigan na protektahan sina Philip at Win hanggang sa kanilang kamatayan. Hindi nagtagal, dumating ang grupo sa mausoleum. Kinuha ni Philip si Win para magbigay ng galang. Pagkatapos, pinuna ni Win si Philip na bumaba, may sasabihin daw siya sa kanyang biyenan. Walang pagpipilian si Philip kundi ang maglakad pababa at makipagkita kay Buck sa maliit na parisukat sa ibaba. "Young master, inayos ko na ang mga bagay na sinasabi mo sa akin. Maaari mong pakilyusan ang tropa anumang oras." Nakatayo si Buck sa tabi ni Philip sa sandaling ito habang ang malamig na lamig ay sumilay sa kanyang mga mata. Tumanggaw si Philip, tumangala sa langit, naramdaman ang maalat na simoy ng dagat na humihip sa kanyang mukha, at sinabing, "Bukas ang araw ng paggunita sa mga ninuno. Maghintay ng kaunti pa. Pagdating ng panahon, maaari mong pangasiwaan ang mga ito. Hintayin mo ang mga order ko." Tumanggaw si Buck at sumagot, "Okay, naiintindihan ko." Saglit na tumayo si Philip at pinagmamasdan ang pagbaba ni Win mula sa itaas habang hawak ang kamay ni Mila. "Anong pinag-usapan nyo?" tanong ni Philip habang lumalapit at masuyong nilagyan ng trench coat si Win. Ikanawit ni Win ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tenga at sinabing, "Wala. Bumalik tayo, panipi." "Okay." Tumanggaw si Philip, nagpaalam kay Buck, at bumalik sa Arcadia Island. Pagdating pa lang nina Philip at Win sa isla, nakita nila ang maraming armadong gwardya na nakatayo sa maliit na plaza sa harap ng tirahan ni Philip. Sa sandaling ito, hinarang ni Levi ang pasukan kasama ang isang pangkat ng mga gwardya. Sa madilim na mga mata, tumingin siya kina Philip at Win at nginisyan. "Philip, sa wakas nakabalik ka na, hinihintay kita." Dumilim ang mukha ni Philip nang hilahin niya si Win sa likod niya. Tumingin siya sa paligid at malungkot na nagtanong, "Anong ginagawa mo dito?" Tumawa si Levi at sinabing, "Mayroon ka bang pisngi para tanungin ako ng tanong na ito? Sinira mo ang party ko at muntik mo na akong patayin. Nandito ako para maghiganti." Kabanata 2171. Puno ng galit ang mukha ni Levi. Matapos ipahiya ni Philip sa kanyang tirahan kanina, nadama ni Levi na nawala ang lahat ng dignidad niya. Kung ang balitang ito ay lumabas sa labas ng mundo, paano pa siya makakamit? Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagdala siya ng isang maliit na pangkat sa tirahan ni Philip para humingi ng paliwanag. Oo, humingi ng paliwanag. Binugbog ni Philip ang pinakamatandang young master ng Branch family at muntik na siyang mapatay. Galit na galit si Levi sa naisip. Sa sandaling ito, malamig na tiningnan ni Philip ang galit na si Levi at sinabing may mahinang pagngisi, "Sinisikap mo bang maghiganti?" Ngumuso si Levi, tinuro si Philip, at sinabing, "Philip Clark, huwag kang masyadong mayabang.
To tell you the truth, lahat ng gwardya malapit sa residence mo ay inilipat na sa ilalim ng maling utos. Ganoon din sa iyong Griffon Army. Masasabing wala kahit isang bantay sa loob ng 1 kilometrong saklaw dito na magagamit mo ngayon. Kung hindi ka lumuhad at humingi ng tawad sa akin ngayon, babuliin ko ang mga braso mo. Pagkatapos, kukuha ako ng ilang mga tao upang kunin ang iyong asawa. Ibebenta ko rin ang anak mo sa black market sa ibang bansa para maging alipin. Habang sinasabi iyon ay mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Levi. Tuwang-tuwa siya, sa pag-iisip na lumuhad si Philip sa harap niya mamaya para humingi ng tawad para sa kanyang asawa at anak, natuwa siya. Hehe, tsaka balita ko medyo madami ang bumibili sa darknet na gusto ng mga kaakit-akit na dalaga at bata. Sa tingin ko, magiging sikat ang iyong asawa at anak na babae. Ngumiti ng masama si Levi, puno ng mabangis na lamig ang mukha. Nang marinig ito, ang ekspresyon ni Philip ay naging kasing lamig ng kalaliman, na naging dahilan upang manginig ang mga tao. Si Win, na nakatayo sa likuran ni Philip, ang unang nakadama ng pagbabago sa mood ni Philip. Sobrang lamig noon, nakakakilabot, para siyang mabangis na hayop na gustong punatin ang lahat. Marahan niyang hinayla ang braso ni Philip at may takot na tumingin sa side profile ng asawa. Inihayag ng malamig na mga mata na iyon ang layunin ng pagpatay na sirain ang lahat. Philip, huwag, bulong ni Win. Nilingan ni Philip ang kanyang ulo at malumanay na ngumiti. Tinapik niya ang likod ng kamay ni Win at sinabing, huwag kang mag-alala, tahanan ko ito at alam ko ang gagawin. Walang makakainsulto sa iyo ng ganito sa harap ko. Kung maglakas loob siya, pahihirapan ko siya. Pagkasabi nito, nilingan muli ni Philip si Levi. Sa sandaling ito, nanunuya si Levi at sinabi kay Philip, Philip, pwede ka talagang magpanggap. Gusto mo pa rin kumilos ng mahigpit sa puntong ito. Naglalaro ka ba ng Casanova? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka lumuhad ngayon, kukuha ako ng isang tao na baliin ang iyong mga paa, dukutin ang iyong asawa at anak na babae, at ibenta sila sa ibang bansa. Sa paggunita ng ninuno bukas, ang iyong asawa at anak na babae ay magiging makasalanan pa rin. Bakit hindi kita tulungan at tapusin muna sila? Anong sabi mo? Tumawa si Levi pagkasabi nun. Ito ay nakapagpapasigla. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kasarap. Ang pakiramdam na ito ng pag-agaw sa kahinaan ng isang tao at pagsubaybay sa buhay at kamatayan ng ibang tao ay talagang kapana-panabik. Nang makitang walang sinasabi si Felipe, ngumuso si Levi at sinabi, ano ang ibig mong sabihin sa tahimik? Itigil ang pag-iisip tungkol dito. Wala namang mawawala sa'yo kung luluhod ka lang at hihingi ng tawad. Isipin mo ang iyong asawa at anak. Ayaw mo ba silang protektahan? Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Dapat mong pahalagahan. Pagkasabi noon, tumingin si Levi sa relo na hindi ng milyon-milyong dolyar sa kanyang palso at sinabing, nako, nauubos na ang oras. May 10 minuto ka pa. Maaari mong pag-isipan ito. Pagkasabi niyan, dahan-daang tumayo si Levi na may panunuya sa mukha. Walang paraan si Philip para makatakas ngayon. Walang isang bantay mula sa pangunahing pamilya sa malapit. Lahat ng guard dito ay dinala ni Levi. Kung si Philip ay maglakas loob na lumaban, agad niyang mabali ang kanyang mga paa. Nilaybot ng malamig na mga mata ni Philip ang mga tao habang nakangiting sinabi, Levi, naisip mo na ba sa paglipat ng lahat ng mga bantay ko, matatakot ako sa iyo. Kabanata 2172. Kumunot ang noo ni Levi at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Gusto mo bang lampasan sila? Naiintindihan mo ba ang sitwasyon mo ngayon? Bilisan mo at lumuhad ka sa akin. Sa sinabi nito, nakita ni Levi si Philip na papalapit sa kanya ng paisa-isa. Sa sandaling iyon, medyo naalarma si Levi. Anong nangyari kay Philip? Wala man lang siyang bantay sa tabi niya pero naglakas loob siyang kumilos ng matigas. How dare you? Kung hahakbang ka pa, ipapabali ko ang mga paa mo. Umungol si Levi. Agad ding itinaas ng guard sa tabi ni Levi ang kanyang baril at itinutok sa tuhod ni Philip. Gayunpaman, tila hindi siya narinig ni Philip at dumiretso siya kay Levi. Damn it, sunog. Patayin siya. Hindi na kayanan ni Levi ang panggigipit ni Philip. Sobrang lakas ng pressure kaya napabuntong hininga siya. Dagatat, putok ng baril. Hinayla ng guard ang gatilyo. Ang bala ay pumutok mula sa nguso at nagpaputok.
Nakita ni Win ang eksenang ito mula sa malayo at sa sobrang takot ay niyakap niya si Mila at tumalikod. Hindi siya naglakas loob na hayaan ang bata na manood. Sabay sigaw niya, "Philip!" Ang mga mata ni Levi ay napuno ng nakakatakot na lamig. Dinala ito ni Philip sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang eksena ay naisip na ang tuhod ni Philip ay tinusok ng bala at ang dugo ay bumulwak ay hindi nangyari. Sa halip, nakita ni Philip ang kanyang kamay at isang dila ng apoy ang mabilis na lumabas sa kanyang palad. Agad na nilamon ng apoy ang bala na sumasabog sa kanyang daan. Pagkatapos, natigil ang bala sa hangin habang nababalot ng dila ng apoy. Ang bala ay tila nakatagpo ng isang malaking pinsala at nanginginig sa hangin. Pagkatapos nito, unti-unti itong natunaw. Nanlaki ang mga mata ni Levi sa eksenang ito. Napabuntong hininga siya. Banal na she *T. Ano ito? Natarante si Levi at napaatras ng ilang hakbang dahil sa gulat. Sumigaw siya, "Sunog!" Shoot the *sick out sa kanya. Daga tat-tat, mabilis na putok ng baril. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang flame barrier at nakaharap sa mga bala ng mga bantay ng pamilya Sangay. Ang lahat ng mga bala ay tumama sa flame barrier at tumigil. Pagkatapos, ang lahat ng mga bala ay natunaw sa pula na tinunaw na bakal. Sa sandaling ito, naunawaan ni Levi, na nagtatago sa likod ng mga gwardya, kung bakit nagkaroon ng ganoong pagtitiwala kay Philip. Halatang hindi ka pa nakapasok sa pinto. Bakit mayroon kang lakas bilang isang alagad? Nagpanik si Levi nang malaman niyang may problema siya ngayon. Halos hindi siya makapaniwala na taglay nga ni Philip ang lakas ng isang alagad. Para bang hindi niya nakita ang pagpapakita ng kanyang ama ng kanyang katapangan o narinig ang kanyang ama na nagsasalita tungkol sa pinto. Ang lahat ng nakikita niya sa kanyang harapan ay maipaliwanag lamang ni Philip na isang alagad ng pintuan. Gayunpaman, hindi siya maaaring maging isa. Wala man lang siyang qualifications para makapasok sa pinto. Kaya, naisip ni Connor at ng iba pa na gamitin sina Win at Nelson para tulungan si Levi na makapasok sa pintuan ng pamilya Clark at sumailalim sa pisikal na pagbabago. Malamig na bumantong hininga si Philip at sinabing, "Marami ka pang hindi alam. Ngayon, bayaran ang halaga para sa sinabi at ginawa mo ngayon." Kabanata 2173. Napasigaw si Levi sa takot, mabilis siyang nagtago sa likod ng mga guard at kinakabahang tinitigan si Philip. Sabi niya, "Huwag kang lalapit sa akin. Ako ang pinakamatandang young master ng Branch family, kung tutuusin. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ang aking ama ay ang pinuno. Kung may gagawin ka sa akin dito, magiging makasalanan ka sa pamilya Clark." Ngumisi si Philip at sinabi sa hangin, "Winnie, huwag kang tumingin." Niyakap ni Win si Mila nang nakatalikod sa kanila. Tumanggaw siya at sinabing, "Okay." Pagkatapos, malamig na tinitigan ni Philip si Levi na may malungkot na mga mata habang sinasabi niya, "Levi, huwag mo akong takutin sa posisyon ng iyong ama bilang chieftain ng pamilya ng Sangay." "Hindi naman ako natatakot. Nagkaroon na kami ng away sa Memorial Hall ng Branch family noon. Ngayon, nakapasok ka sa aking tirahan ng walang dahilan at nagplano laban sa aking asawa at anak na babae. Para sa krimeng ito lamang, maaari na kitang parusahan gamit ang aking mga kamay." Ang huling pangungusap ay sumabog sa isip ni Levi na parang bagyo. Inihanda na niya ang lahat. Pati ang mga bantay sa paligid ni Philip ay inilipat na, pero sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong pagbabago? Si Philip ay talagang may lakas ng isang alagad. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Levi. Ang problemang pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon ay madaling nalutas ni Philip. Ito ba ang naging kapalaran? Umungol si Levi. "So ano? Hindi ako naniniwala na maglalakas loob kang patayin ako. Kung ang isang young master ng Branch family ay pinatay ng young master ng main family, siguradong papatayin ka ng tatay gamit ko ang kanyang mga kamay." Sa oras na ito, alam ni Levi na walang silbi ang paghingi ng awa. Ang tanging pagkakataon na mabuhay ay maaaring sa pamamagitan ng pamimilit. Gayunpaman, mahinang ngumiti si Philip habang nagtanong, "Sino ang nagsabi na papatayin kita?" Nang inag si Levi nang marinig ito, hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Philip. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang ibig sabihin ni Philip.
Ikinaway ni Philip ang kanyang kamay at ang apoy na kay Mira na lumabas mula sa kanyang kamay ay nagpalipat-lipat sa lahat ng mga bantay sa harap ni Levi. Pagkatapos, humakbang siya at tumayo sa harap ni Levi. Tulad ng isang naglalagablab na demonyo, ang kanyang mapupulang mga mata ay nakatitig kay Levi mula sa itaas habang siya ay sumisigaw, pahihirapan kita ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa sinabi nito, itinaas ni Philip ang kamay at marahas na sinampal ang mukha ni Levi. Dala ng sampal na ito ang kapangyarihan ng kanyang fire attribute at pinalipad si Levi ng ilang metro ang layo bago siya bumagsak ng husto sa lupa. Aw! Isang malungkot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa harap ng tirahan. Bumagsak si Levi sa lupa, ang kanyang pisngi ay namumula at mainit na parang tinunaw na bakal. Natanggal din ang ilan sa kanyang mga ngipin, at puno ng dugo ang kanyang bibig. Inabot ni Levi at sinubukang takpan ang kanyang pisngi, ngunit ang pag-aapoy sa kanyang pisngi ay nagparamdam sa kanya ng hindi matiis na sakit. Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Sa sandaling ito, nataranta si Levi nang makita niya si Philip na naglalakad palapit sa kanya. Mabilis siyang gumapang sa lupa. Gayunpaman, itinaas ni Philip ang kanyang paa at marahas na tinapakan ang likod ni Levi. Basag. Ang malutong na tunog ng mga buto na nabali. Kaagad pagkatapos, isang tunog na parang humirit ng namamatay na baboy ang maririnig sa buong paligid. Nanlaki ang mga mata ni Levi habang umikot ang mga mata niya. Puno ng matinding panginginig at sakit ang buong likod niya. Yung tipong sakit na parang galing sa impyerno at parang mamatay na siya. Nabali ang kanyang balakang. Napasigaw siya sa lupa at sumigaw, hindi ko kaya, namamatay ako. Alisin mo ang paa mo sa akin. Hindi nakinig si Philip. Sa walang pakialam na mga mata, malamig niyang tiningnan si Levi na nagpupumiglas sa lupa. Sinabi niya, humihingi ng paumanhin sa sinabi at ginawa mo sa aking asawa at anak na babae. Kabanata 2174. Hinawakan ni Levi ang mga laryo sa lupa gamit ang dalawang kamay, nagpupumiglas ng husto hanggang sa gumuhit siya ng dugo. Napaungol siya. Hindi ako hihingi ng tawad. Kahit tirakan mo ako hanggang mamatay, hindi ako hihingi ng tawad. Ako ang pinakamatandang young master ng Branch family. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad. Oh, talaga. Ipagpatuloy ang pag-e-enjoy sa paggamot, kung gayon. Walang imak na sabi ni Philip bago niya itinaas ang kanyang paa at tinapik ang likod ng kanang tuhod ni Levi. Sa pagkakataong iyon, nanlaki ang mga mata ni Levi sa takot nang ibalik niya ang tingin kay Philip na may panunuya sa mukha. Tanong niya, ano ang ginagawa mo? Huwag. Arg. Muling umalangaw-ngaw ang isang namamaos na hiyawan. Naikuyom ni Levi ang kanyang mga kamao nang bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Pawis na pawis siya sa sobrang sakit ng kaluluwa. Nabasag ng aksyon ni Philip ang tuhod ni Levi. Kailangan niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa isang wheelchair maliban kung nakilala niya ang isang mahuhusay na doktor na makakatulong sa kanya na muling buuin ang kanyang mga buto. Naipit ang mga buto sa laman ni Levi, kaya nanginginig siya sa sakit. Philip, isinusumpa ko na hindi kita bibitawan. Maghintay ka lang. Papatayin kita. Papatayin kita. Umungol si Levi, sinusubukang ilabas ang galit at sakit sa kanyang puso. Nakatingin lang si Philip ng masama. Inilayo niya ang kanyang paa, tinapakan ang knee-socket ng kabilang binti ni Levi, at malamig na nagtanong muli, hihingi ka ba ng tawad? Kinagat ni Levi ang kanyang mga ngipin habang nanginginig ang buong katawan ngunit sumigaw pa rin siya, hindi kailanman. Basag. Ang tunog ng durog na templa sa tuhod. Isa na namang malungkot na sigaw. Sa pagkakataong ito, hinimatay si Levi sa sakit. Tumabi si Philip at walang pakialam na tumingin kay Levi, na nahimatay sa lupa dahil sa sakit. Umiling siya. Pagkatapos nito, lumingon siya, tumingin sa mga bantay ng pamilya ng sangay na tahimik, at same time na sumigaw, kunin mo ang iyong young master at mawala ka. Agad na bumangon ang mga bantay ng pamilya ng sangay mula sa lupa, nagmamadaling binuhat si Levi sa kanilang likuran, at tumakbo papalayo rito. Nakaakbay pa rin si Win kay Mila at nakatingin sa papaalis na likod ni Levi at ng iba pa. Pagkatapos ay humarap siya kay Philip, humakbang papalapit, at nagtanong, okay ka lang? Anong ginawa mo sa kanya? Bahagyang ngumiti si Philip at sinabing, wala lang. Pumasok na tayo. Huminto si Win, binuhat si Mila, at sinundan si Philip sa bahay.
Si Levi ay dinala pabalik sa pamilya ng sangay ng mga bantay. Pagpasok pa lang nila sa hangganan ng pamilya ng sanay, tumunog ang alarma. Tumunog ang alarma sa manor ng buong pamilya ng sangay. Sa gitnang bulwagan, biglang tumayo si Wade. Pinakinggan niya ang malakas na tunog ng alarma at kinakabahang nagtanong, ano ang nangyayari? Saan nanggaling ang alarma? Anong nangyari? Isang gwardya ang sumugod sa sandaling ito, lumuhad sa harap ni Wade, at sumigaw, Master Wade, hindi maganda. May malaking nangyari. Ang dalawang paa niyang Master Levi ay binali niyang Master Philip ng pangunahing pamilya. Boom! Sa isang malakas na pagsabog, sinuntok ni Wade ang mesa. Ang redwood na mesa at upuan ay nagkapira-piraso. Sa nanlalaking mata, umungal siya at nagtanong, ano? Nabali ang mga paa ni Levi. Anong nangyari? Kinabahan ng husto ang gwardya ngunit mabilis na sinabi kay Wade ang nangyari. Matapos marinig ito, galit na galit si Wade. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao, at may lamig sa kanyang mga mata. Sabay wave ng kamay niya, tara na. Dalhin mo ako kay Levi. Kabanata 2195. Kasabay nito, maraming matatanda at pinuno ng mga pamilya ng sangay ang nakatanggap din ng mga ulat mula sa kanilang mga nasasakupan. Ilang sandali, lahat ng nasa paligid ay sumugod sa tirahan ni Levi. Ang lahat ng mga bantay ay nagtipon sa tahanan ni Levi sa sandaling ito, na nagbabantay. Naglakad-lakad ang mga medikal na kawani, na may dalang mga tray na puno ng dagwang tela at mga sirang buto na natanggal. Naunang dumating si Wade kasama ang kanyang mga tauhan at tiningnan sa salamin si Levi na inooperahan sa kwarto. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Levi, napuno ng lungkot at galit si Wade. Tumayo siya habang nasa likod ang mga kamay. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tinanong ang gwardya sa tabi niya, ano ang sitwasyon sa pangunahing pamilya. Sinabi ng gwardya, walang kakaibang nangyayari. Mukhang wala silang pakialam na binali niyang Master Philip ang mga binti niyang Master Levi. Habang sinasabi ito, nanginginig ang gwardya dahil sa pagkakasala. Nang marinig ito, nagalit si Wade at umungol. Damn it! How dare they take the matter so lightly after nasaktan ang young master ng branch family ko? Mabuti para sa kanila. Wade, anong nangyayari? Kamusta si Levi? Sa oras na ito, pumasok si Morrow habang ay nalalayan ang kanyang mga nasasakupan. Nakahawak siya ng panyo sa kamay habang umuubo. Medyo namutla ang mukha niya. Nang makita niya si Levi na sumasailalim sa operasyon sa salamin, nagtanong siya ng may pagkabalisa, paano ito nangyari? Malamig na sigaw ni Wade, bukas, ito ang kagagawan ng brat na iyon, Philip. Lumapit lang si Levi para kausapin siya ng kung ano-ano pero pinalo niya siya ng ganito at nabalian pa ang mga paa niya. Dahil bukas na lang ang seremonya ng paggunita sa mga ninuno, ginagawa ito ni Philip bilang babala sa pamilya ng sangay. Siguradong hindi makakasali si Levi sa seremonya bukas, at kailangang magbago ng mga plano natin. Labis na nagalit si Wade. Sa orihinal, ang plano ay gagamitin ang pagkakakilanlan ni Win para salakayin si Philip at ang pangunahing pamilya sa panahon ng seremonya bago bawiin ang katayuan ni Philip bilang tagapagmana ng pangunahing pamilya. Pagkatapos ay itatalaga nila si Levi bilang tagapagmana. Gayunpaman, ngayong baldado na ang mga binti ni Levi, hindi na siya nakadalo sa seremonya at sa gayon ay hindi niya mamanahin ang pamilya Clark. Iyon ay dahil ang mga inapo ng pamilyang Clark ay dapat na naruroon sa seremonya. Kung wala si Levi, hindi siya magiging karapat-dapat na kandidato para magmana ng pamilya Clark. Napakunot ang noo ni Morrow sa narinig. Tumingin siya kay Levi na inooperahan at sinabing, huwag muna natin itong pag-usapan. Ayos lang basta ayos lang si Levi. Ang chieftain ay nasa saradong pagkabihag. Hindi natin kayang hayaang may mangyari kay Levi. Bukas, Wade, anong nangyari? Gumawa ba si Philip ng hakbang laban kay Levi? Sa oras na ito, dumating din sina Salem at Hansel sa tirahan ni Levi. Nakatayo sila sa glass window at tumingin kay Levi. Agad na sumabog sa galit si Hansel at umungol. Kabalbalan. Ito ay simpleng kalokohan. Dadalhin ko ang aking mga tauhan sa pangunahing pamilya at humingi ng paliwanag. Siya ay naglakas loob na salakayin ang isang miyembro ng pamilya ng walang awa. Gusto kong makita kung paano pa rin may pagtanggol ng mga tao sa pamilya ang brat na iyon na si Philip. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Hansel at umalis kasama ang mga tauhan niya.
Nang makita ito, sumigaw si Morrow, "Hansel, huwag kang pabigla-bigla." Naglakad si Hansel sa pintuan at sinabing hindi lumilingon, "Bukas, alam ko na ang gagawin." Walang magawa si Morrow habang nakatingin kina Wade at Salem habang nagtatanong, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Kumunot ang noo ni Wade. Habang nasa likod ang kanyang mga kamay, nagdilim ang kanyang mukha. Sabi niya, "Hayaan mo si Hansel na harapin ito at ibaba ang pangunahing pamilya ng isa o dalawa. Kailangan nating ipaalam sa mga tao ng pangunahing pamilya na ang pamilya ng sangay ay hindi isang pushover. Magpapadala ako ng ibang guard para sumama." Nag-aalala na ako na baka hindi kayang panindigan ni Hansel si Philip. Bumantong hininga si Morrow at sinabi, "Sa puntong ito, magagawa lang natin ito." Sabi ni Salem sa oras na ito, "Wade, kapag pumunta ka doon, huwag kang magumpisa ng conflict ng ganoon kadali. Pakiramdam ko ito ay isang pamamaraan na itinakda ni Philip. Siguraduhing magpatuloy ng may pag-iingat at huwag maging pabigla-bigla. Pagkatapos ng lahat, ang seremonya ay malapit na sa darating. Dapat nating siguraduhin na ang ating mga plano ay hindi maapektuhan." Sumimangot si Wade at tumango, "Alam ko." Pagkasabi noon, kinawayan ni Wade ang kanyang kamay, tumalikod, at sumugod sa pangunahing pamilya kasama ang kanyang mga bantay. Kabanata 2176. Sa tirahan ni Philip, natanggap na ni Horace ang balita at sumugod. Nakatayo siya sa sala, paikot-ikot. Pagkatapos, tinuro niya si Philip na mahinahong nakaupo sa sofa at pamuna. "Tingnan mo na lang ang ginawa mo. Ilang araw na lang at naulit na naman ang ganitong bagay. Bukas ay ang seremonya ng paggunita sa ninuno. Sa paggawa nito, hindi ba ito maglalagay sa pangunahing pamilya at sa pamilya ng sangay na magkasalungat magpakailanman? Kapag nalaman ito ng tatay mo, babuliin niya ang mga paa mo." Tahimik na humigop ng tsaa si Philip, nagsalin ng isang tasa para kay Horace, at sinabing, "Tito Horace, huwag kang mag-alala, kunin mo na lang ang mga bagay pagdating nila. Ano ang dapat ikatakot? At saka, lahat ng bagay ay ayon sa plano." "Ayos lang." "Plano? Anong plano mo? Wala kang plano. Utak umutot ka lang at nagloloko ka." Galit na saway ni Horace. Sa sandaling ito, tumayo si Win sa itaas at tiningnan ang kaguluhan sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba at humingi ng tawad, "Tito Horace, pasensya na. Lahat ng ito ay dahil sa akin kaya Philip." Nang makita ni Horace si Win na papalapit ay mabilis na napalitan ng mapagmahal na ngiti ang galit sa mukha nito. "Aniya, okay lang. Ito ang dapat na ginawa ng brat na ito. Maganda ang ginawa niya. Don't worry, ako na ang bahala." Walang imak na tiningnan ni Philip si Horace at hindi nasisiyahang bamulong, "Tito Horace, may kinikilingan ka. Pinagalitan mo ako sa kalokohan ko ngayon, pero ngayon sinasabi mo na maganda ang ginawa ko." Sinaman siya ng tingin ni Horace at galit na sinimangutan, dahil biological son ka ni Roger. Pagkasabi nun ay binatukan niya si Philip. Sa sandaling ito, si Hansel at ang isang malaking grupo ng mga bantay ng pamilya ng sangay ay pumasok sa pintuan. Pagkapasok nila, nilinggan ni Hansel ang bulwagan na may malungkot na mukha habang bumagsak ang malungkot na mga mata kay Philip. Itinaas ni Hansel ang kanyang daliri, itinuro si Philip, at sumigaw, "Mga lalaki, ibagsak ang kontrabida na ito na nanakit sa isa sa kanyang sarili." Stomp, stomp, kaagad. Isang pangkat ng mga armadong gwardya sa likod ni Hansel at naglakad papunta kay Philip. "How dare you? Ito ang tirahan ng pinakamatandang young master ng pangunahing pamilya. Tignan ko kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng hakbang laban sa kanya." Galit na galit si Horace habang winawagayway ang kamay at umuungal. Sa sandaling ito, ang kanyang aura bilang ang ikatlong master ng pangunahing pamilya ay hindi magaganap at puspusan. Nangingibabaw. Ang matalim na tingin na iyon lamang ang nagpapagalit sa marami sa mga gwardya ng pamilya sangay. Hindi sila nang ahas na gumawa ng isa pang hakbang pasulong. Nagkatinginan ang mga guard na ito. Kahit na may mga baril, hindi sila nang ahas na sumulong. Ito ang aura ni Horace Clark. Sa sandaling ito, napagtanto nila kung gaano katikat ang lalaking nakatayo sa kanilang harapan. Siya ang pangatlong Panginoon ng pangunahing pamilya, ang walang awa na lalaking minsang pumatay sa isang elder ng law enforcement hall. "Bingi kayong lahat, ibaba mo siya para sa akin. Si Horace Clark lang. Ano ang kinakatakutan mo?
Galit na galit si Hansel nang makita niya ang kalagayan ng mga gwardya sa sandaling ito. Umakyat siya at sinipa sila ng ilang beses. Ang mga gwardya ay walang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at magpatuloy. Gayunpaman, kaagad pagkatapos, same time na sumigaw si Horace, sino mang maglakas loob na humakbang pasulong ay papatayin ng walang awa. Kabanata 2177. Nahaharap sa malamig at nakamamatay na aura na lumabas mula kay Horace, ang mga gwardya ng pamilya ng sangay na may mga baril ay natigilan at hindi nang ahas na sumulong. Iyon ay dahil ang lamig mula kay Horace ay napakalaki. Kahit na ang grupong ito ng mga gwardya ay ganap na armado, nakasuot ng bulletproof na mga vest, helmet, at salaming decollar, ramdam pa rin nila ang nakagigimbal na layuning patayin. Galit na galit si Hansel at umungal, basura. Lahat kayo ay mabuti para sa wala. Bakit ka kinuha ng pamilya ng sanay? Pagkatapos sabihin iyon, kinuha ni Hansel ang isang pistola sa baywang ng isa sa mga gwardya, itinutok ito sa likod ng ulo ng gwardya, at mariing inutusan kita ngayon na pumunta at ibaba si Philip. Kung maglakas loob kang sumuwi sa utos, papaalisin ko. Sa sinabi nito, hinailan ni Hansel ang kaligtasan sa isang klik. Malamig ang pawis ng gwardya sa ulo at pisngi sa ilalim ng helmet. Wala siyang magawa at kinakabahan. Nasa harap niya si Horace na mukhang mabangis na hayop habang nasa likod niya ang isang itim na pistola. Mamamatay siya sa anumang paraan. Sige na, kapag hindi mo ginawa, babarilan ko. Umungol si Hansel. Sa desperasyon, umusad ang gwardya habang nakatingin kina Horace at Philip ng may takot at kaba. Dumilim ang mukha ni Horace habang itinaas ang kamay para may gawin. Biglang bumangon si Philip, hinawakan ang braso ni Horace, at sinabi kay Hansel, "Hehe, hindi mo kailangang pilitin ang mga bantay mo. Walang pinagkaiba sa pagkitol ng kanilang buhay." Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya sa gwardya na nanginginig ng husto at sinabing, "Iniligtas ko ang iyong buhay." Ang bantay ng pamilya ng sangay ay bumagsak sa sandaling ito at bumagsak sa lupa. Galit na galit si Hansel nang makita ito. Bang! Bang! Putok ng baril. Nabutas ang dibdib ng gwardya, at bumulwak ang dugo. Basura! Ano ang kailangan ko sa iyo? Sobrang kahihiyan sa pamilya ng sangay. Galit na nagmura si Hansel bago niya tinignan ng masama si Philip. Nakakunot ang noo ni Philip habang nakatingin sa gwardya na binaril sa lupa. Nagtaas siya ng kilay, malamig na tinitigan si Hansel, at sinabing, "Gwardya lang siya. Bakit ang walang awa mo? Hindi kaya napakamura ng buhay ng mga gwardya na ito sa iyo." Ang kanyang mga salita ay hindi malakas ngunit puno ng galit na pagsaway. Nakarating sila sa tenga ng lahat ng guard sa likod ni Hansel. Napatingin sila sa kasamang binaril ni Hansel. Kahit medyo galit sila, hindi sila naglakas loob na magsalita. Oo, sila ay mga gwardya. Ang kanilang buhay ay kabilang sa pamilya ng sangay. Humalaklak si Hansel at sinabing, "Philip, huwag mong subukang ibato ang bangka. Sila ang mga gwardya na pinalaki ng pamilya ng sangay, at natural na sa amin ang kanilang buhay. Dapat silang mamatay sa parang gusto ko silang mamatay. Ngayon, sa ngalan ng lahat ng mga ulo ng pamilya ng sangay, hinihiling ko ang iyong paliwanag para sa iyong mga kalupitan laban kay Levi." Kumunot ang noo ni Philip bago siya ngumisi at nagtanong, "Demand an explanation." Kakaiba, bago ka pumunta dito para humingi ng paliwanag, hindi mo ba tinanong si Levi kung ano ang ginawa niya? Haha, natawa si Hansel at nakakunot noo na sinabi, siguro may dahilan si Levi sa ginawa niya. Sa sobrang brutal na pagbali ng kanyang mga binti, sinira mo ang pundasyon ng pamilya Clark. Nag-uudyok ka ng digmaan sa pagitan ng pangunahing at sangay na pamilya. Huwag mong isipin na dahil lamang sa nag-iisa ang pinuno ngayon, magagawa mo ang anumang gusto mo. Ngayon, sa ngalan ng pamilya ng sangay at ng mga alituntunin ng pamilya Clark, parurusahan kita sa iyong masasamang gawa. Ngumuso si Philip at sinabing, "Oo naman, ang pamilya ng sangay ay puno ng mga manloloko sa sabuatan. Ang grupo mo ay hindi alam kung paano makilala ang tama sa mali. Napakatapang mo at mayabang. Napakawalang galang mo sa mga alituntunin ng pamilya Clark, ngunit patuloy mong pinag-uusapan ang mga ito. Nakakadiri lang. Ganyan ka pangahasan, ikaw brat. Ako ang iyong pang-anim na lolo. How dare you speak to me like that? Deserve mong bugbugin." Sigaw ni Hansel at itinaas ang kamay para sampelan si Philip.
Kabanata 2178. Snap! Dahil dito, ang kamay na itinaas ni Hansel sa kanya ay hinawakan ni Philip. Sa pagkakataong iyon, mahigpit na pinisil ng kamay ni Philip ang braso ni Hansel na parang sipit ng bakal. Lumalakas ang kanyang puwersa. Namula ang mukha ni Hansel nang maramdaman ang sakit ng braso niya. Saway niya, hayaan mo. Gayunpaman, sa halip na bitawan, pinalakas ni Philip ang kanyang lakas at same time na sinabi, Hansel Clark, huwag kang umasa sa iyong katandaan para mapili ang iba. Sa aking palagay, ang pamilya ng sangay ay mas masahol pa sa mga pulubi sa lansangan. Ikaw ay walang iba kundi isang bangkos ng mga basura na may ligaw na ambisyon na nagpapalakas sa pangalan ng pamilyang Clark. Ngayon, dahil nandito ka para humingi ng paliwanag, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng humingi ng paliwanag. Sa sinabi nito, nagpuwersa si Philip sa kanyang palad at pinisil palabas ang braso ni Hansel. Basag. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang tunog ng mga sirang buto. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan ni Hansel, at namumula ang kanyang mukha. Sumandal siya at umungol, Arg! Philip, you brat, how dare you do this to me? Ako ang ika-6 na matandang master ng Branch family pero hindi mo ako ginagalang ng ganito. Iuulat ko ito sa chieftain at sa law enforcement hall. Dadalhin ko sila sa smack. Bago pa niya matapos ang sasabihin, itinaas ni Philip ang kamay at sinampal ang mukha ni Hansel sa galit. Ang ingay kaya, matigas na sinabi ni Philip, kayong mga matandang fogey ng pamilya ng Branch ay talagang may panandaliang alaala. Tinuruan ko lang ng leksyon ang ilan sa inyo ilang araw na nakakaraan ngunit naglakas loob ka pa ring pumunta dito at itapon ang iyong timbang ngayon. Law Enforcement Hall, pinuno, halika kung maglakas loob ka. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin. Ang pangungusap na ito ay lubhang nangingibabaw. Kanina pa nakatayo si Win sa sulok. Sa nakikitang pagiging dominante ng kanyang asawa sa sandaling ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting euphoric. Ito ba ang totoong ugali ni Philip? Patuloy na nagpupumiglas at umungal si Hansel. Philip, ang yabang mo naman. Nagkamali ka na baliin ang mga binti ni Levi ngayon, ngunit ang lakas ng loob mong kumilos ng ganito. Wala kang pakialam sa pamilya ng sangay at sa mga tuntunin ng pamilya Clark. Habang umuungol, tumingin si Hansel kay Horace, na nanunood ng palabas ng walang sinasabi. Sumigaw siya, Horace Clark, papayag ka na lang ba sa mga kilo niya? Sa palagay mo kaya, ang pamilya ng sangay ay hindi gaanong mahalaga at hindi kailangan. Nagdilim ang mukha ni Horace. Tumingin siya kay Hansel, tapos kay Philip. Walang magawa siyang umiling at bumantong hininga, Phil, bitawan mo na. Bumaling si Philip kay Horace na nakakunot ang noo. Matapos mag-isip, bigla niyang binitawan ang kamay niya at itinulak pabalik si Hansel. Nakalaya si Hansel, ngunit nabali ang kanang braso. Hinawakan niya ang kanang braso, punong-puno ng lamig ang mukha. Sinabi niya kina Horace at Philip, buti sa inyo. Parehong nagsasabuatan ang tiyuhin at pamangkin para hindi igalang ang pamilya ng sangay. Horace, sinusubukan mo bang ipagtanggol siya hanggang dulo? Alam mo bang ginawa niyang paylay si Levi? Siya ang magiging tagapagmana ng pamilya ng sanay. Alam din ni Horace na medyo magulo ang mga bagay-bagay, higit sa lahat dahil masyadong mabigat ang kamay ni Philip. Ang bagay na ito ay talagang mahirap hawakan. Gayunpaman, gaano man kahirap, hindi ito sa lawak na kaya ng pamilya ng sangay na alisin si Philip ng mayabang. Nang may sasabihin sana si Horace, biglaan, nagkaroon ng mababang dagandong na parang ligaw na alon sa labas. Hansel Clark, ang tapang mo. Sa tingin mo kaya mo bang kunin ang tagapagmana ng pangunahing pamilya ng ganoon lang? May respeto ba sa akin ang pamilya ng branch mo, Team Clark? Kabanata 2179. Sa sandaling ito, isang maringgaw na figure ang pumasok sa pintuan kasama ang isang pangkat ng mga elite na gwardya. Sa likod ng kanyang mga kamay at mapagmataas na kilo, ang kanyang mabangis na mga mata ay napuno ng nakakakilabot na lamig habang nakatitig kay Hansel. Team Clark, ang pangalawang matandang master ng pangunahing pamilyang Clark, ang pangalawang tiyuhin ni Philip. Tito Tim, ngumisi si Philip, hindi niya inaasahan na babalik ang kanyang pangalawang tiyuhin sa oras na ito. Bahagya ding tumango si Horace at binati siya. Inilipat ni Tim ang malamig na tingin kay Hansel.
Nakangiting tumingin kay Philip at Horace, hindi pinansin ang galit ni Hansel at ang mga bantay ng pamilya ng sangay. So, ano ang pakiramdam ng nasa bahay? Humakbang si Tim at tinapik ng dalawang kamay ang balikat ni Philip. May mapagmahal na ngiti sa kanyang mukha. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, ayos lang, pero ang mga tao mula sa pamilya ng Branch ay patuloy akong binubulabog. Ngumiti si Tim at sinabing, okay lang, ako na ang bahala. Pagkatapos ng tanghali, nilinggan niya si Win na nakatayo sa isang tabi, humakbang pasulong, marahas na niyakap si Win na may kagandahang asal ng isang elder, at sinabing, buti naman at nakabalik ka na. Sanay ka na ba sa pamilya Clark? Kung hindi, sabihin mo lang sa akin at lulutasin ko ang anumang problema para sa iyo. Ngumiti si Win at sinabing, Tito Tim, hindi na kailangan. Medyo maayos na ang lahat. Tumanggaw si Tim bilang kasiyahan at nagtanong, nasaan ang maliit kong apo? Sabi ni Win, natutulog siya sa loob. Tumanggaw si Tim at sinabing may magiliw ng ngiti, sige, asikasuhin muna natin ang mga gamit dito. Makikita ko siya mamaya. Pagkasabi nun, tumalikod si Tim at naglakad papunta kay Hansel. Gayunpaman, hindi niya agad pinahirapan si Hansel ngunit hindi nasisiyahang tumingin kay Horace habang sinasaway, ikaw ang ikatlong matandang master ng pangunahing pamilya Clark, kung tutuusin. Bakit hindi ka maglakas loob na kumilos kung ang pamilya ng sangay ay tahasang tumawid sa linya? Nakaramdam ng hinanakit si Horace at mamulong, Tim, ako. Hindi mapakali si Tim kay Horace. Lumingon siya, tumingin kay Hansel ng masama, at sinabi lang, bibigyan kita ng 10 segundo para tuluyan. Dalhin ang iyong mga tao at umalis dito. Napaka-authoritative. Si Tim Clark ito. Siya ang commander ng lahat ng pangunahing gwardya ng pamilya Clark. Siya rin ang aktwal na may-ari ng Sovereignty Seal. Kung ito ay noong unang panahon, siya ay katumbas ng isang general na namumuno sa 1,000,000 tropa. Isang posisyon na higit sa lahat maliban sa isa. Kinilig si Hansel. Nabigla talaga siya sa dominanteng aura ni Tim. Gayunpaman, siya ang ika-6 na matandang master ng Branch family, kung tutuusin. Paano siya madaling umatras? Na may malamig na mukha na puno ng sama ng loob, sumigaw siya, Tim Clark, huwag mong isipin na dahil ikaw ang pangalawang matandang Panginoon ng pangunahing pamilya, maaari mong kimkim ang isang makasalanan na tulad ni Philip. Napilayan niya ang mga binti ni Levi. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Ito ay panloob na labanan. Sinisira ng kanyang mga aksyon ang pamana ng pamilya ng aking sangay. Galit na sigaw ni Hansel na may mataas na antas ng moralidad. Ngumisi si Tim, tumingin sa putol na braso ni Hansel, at sinabing, Hansel, ayaw mo na ba ng isa mong braso? Ang tanong na ito ay ganap na walang galang. Nanginginig ang mukha ni Hansel, at hindi niya maiwasang mapa-atres ng 2 hakbang. Natatakot siyang tumingin kay Tim at nagtanong, anong gusto mong gawin? Tumawa si Tim at sinabing, sabi ko bibigyan kita ng 10 segundo para pag-isipan ito. Ngayon, tapos na ang oras. Pagkatapos sabihin iyon, nanlamig ang mga mata ni Tim habang nagutos, Tiger Knights, makinig ka sa utos ko. Ibaba mo sila. Isang galit na sigaw ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Kabog, kabog, kabog. Sa isang iglap, napuno ng dumadagandong na tunog ng mga yabag ang maliit na parisukat sa labas ng tirahan. Kabanata 2200. Ito ay parang mga bota na pang-combat ng mga sundalo na nakatapak sa lupa noong sinaunang panahon malutong, mapurol, at makapangyarihan. Napataas ang kilay ng lahat at tumingin sa labas ng residence. Mayroong isang hukbo ng mga mandirigma na nakasuot ng jet black armor at black steel helmet na may pulang balahibo. Ang bawat isa ay may hawak na 2 metrong gintong saber. Ang mga ulo ng mga saber ay inukit ng umuungal na tigre gamit ang isang espesyal na pamamaraan. Ang hitsura ng grupong ito ng mga tao ay tulad ng mga mandirigma mula sa mga palabas sa TV. Walang takot, matapang, at mamamatay tao. Ang mga modernong ay matatagpuan din sa kanilang mga baywang. Mayroon silang lahat ng pinaka-advanced na armas. Ito ay isang pangkat ng labanan na pinagsama ang mga sinaunang at modernong pamamaraan. Walang talo. Ito ang unang intuitive na pakiramdam ng lahat. Nanginginig si Hansel nang makita ang squad ng Tiger Knights. Ang Tiger Knights ay mabigat na infantry. Noon, pinamunuan ni Tim ang isang pangkat ng Tiger Knights at pinawi ang isang masuweyang maliit na bansa.
Bukod dito, hindi sila nasaktan. Maaaring isipin ng isa kung gaano kalakas ang kanilang mga kapangyarihang panlaban. May mga alingaw-ngaw na ang Tiger Knights ay hindi mga ordinaryong mandirigma kundi ang mga dumaan sa espesyal na pagsasanay at nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan. May mga bali-balita pa na sila ay mga mandirigma na lumabas mula sa likod ng pintuan ng pamilya Clark. Kaagad, ganap na pinalibutan ng pangkat na ito ng Tiger Knights sa lugar. Nang makita ang eksenang ito, natarante si Hansel at sinabing, "Tim, ano ang gusto mo? Nandito ako sa ngalan ng pamilya ng sangay para humingi ng paliwanag." Si Philip ay may lakas ng loob na baliin ang mga binti ng isang miyembro ng pamilya. Kahit na mapunta ang paggamit nito sa law enforcement hall o sa iyong panganay na kapatid, kailangan pa ring magbigay ng pahayag sa amin. Walang pagpipilian si Hansel, higit sa lahat dahil ang Tiger Knight sa labas ay nagbibigay sa kanya ng labis na presyo. Tumawa si Tim at sinabing, "Isang pahayag. Well, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang pahayag. Mula nang bumalik ang aking pamangkin at ang kanyang pamilya sa Arcadia Island, paulit-ulit silang nagdudulot ng kaguluhan sa pamilya ng iyong sangay. Maaari mo ba kaming bigyan ng paliwanag para sa mga bagay na ito?" Bago bumalik sa isla, gumawa sina Connor, Allen, at Levi ng isang pakana para saktan si Win. Mayroon silang masamang intensyon kay Nelson. "Pwede mo bang bigyan kami ng paliwanag para dito?" Ang galit na sigaw na ito ay umalangaw-ngaw sa buong tirahan, na yumanig sa lugar. Nanlamig ang mukha ni Hansel, at saglit siyang natahimik. Nang tumahimik siya, ipinagpatuloy ni Tim ang kanyang pagsaway, "Nandito ako ngayon. Kung gusto mo ng paliwanag, pwede kang lumapit sa akin. Kung sino man ang manggahas na gumawa ng masama o magplano laban sa aking pamangkin at pamangkin, papatayin ko ang bawat isa sa kanila. Kahit na kailangan kong patayin ang lahat ng miyembro ng pamilya ng iyong sangay, hindi ako magdadalawang isip na gawin iyon." Boom! Ang mga salitang ito ay lubhang nangingibabaw. Pinuno ng layunin ng pagpatay ni Tim ang tirahan at labas. Itinaas din ng Tiger Knights ang mga gintong saber sa kanilang mga kamay, naghihintay kay Tim na magbigay ng utos. Natigilan si Hansel. Kinaya niya ang napakalaking pressure na may malamig na pawis sa kanyang noo. Masyadong malakas ang mapang-ipang aura ni Tim. "Magwala!" Galit na sigaw ni Tim. Si Hansel ay natakot mula sa pagsaway na ito na parang kulog at bumagsak sa lupa. Nang mga sandaling iyon, nanginginig ang kanyang kaluluwa at ang kanyang buong katawan ay nasa bingit ng pagbagsak. Puno na siya ng pawis. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.